Doktor, papagamot ko siya hindi para patayin mo siya. Huwag kang mag-alala, hindi siya mamamatay. Nay, gumaling na ako. Himala talaga. Doktor ng mga himala, tanggapin ang aking pagpupuri. Sobra na ang papuri. Hindi ako sinumang manggagamot. Dumarami ang humahanap kay doktor ng gabi. Hindi ko maaring ihayag ang tunay kong pagkat. Doktor ng himala, tanggapin mo ang perang ito. Sayong na rin ang wheelchair. Ang karayom ko. Shishi, nabalitaan kong iniwan ka na. Ano ba ang problema sa paghihiwalay? Alam mo ba sa mundong ito, ang bagay na mas matigas pa sa brilyante. Ano kaya iyon? Ano kaya yun? Siyempre, ng lalaking 18 anyos, manok, Ikaw, ngayong araw naman, bakit ka nagsasabi ng mga bastos na salita? mga kalaswaan. Ang ibig kong sabihin, Moscow. Ano ba ang iniisip mo? Ang muscles pala. Ay tama ka. Sa paglimot sa isang baluktot na puno, bubungkal ka ng buong kagubatan. Sa unang pag-ibig mo, nakasalamuha ka ng tarantado. Buti na lang hindi ko siya hinawakan. Ako naman, inanyayahan sa party sa Beijing. Ngayong single ka na, sama ka na sa akin. Humanap tayo ng lalaking daang beses na mas mabuti, 1000 beses pang mas bet para mainis siya. Party? Anong klaseng party? Sigurado ba to? Syempre sigurado, huwag kang mag-alala, pupunta ang mga elite ng Beijing. At saka, nabalitaan kong ang Beijing Prince, uuwi rin ngayong linggo. Baka sumama pa siya. Beijing Prince. Anong panahon na ba ngayon? Prince pa rin ang tawag. Si Li Jingchuan yun, di mo ba siya kilala? 5 taon nang namumuna sa Global Wealth Ranking. Li Jingchuan. Pagpugay kay Boss Lee. Si Lola ay nag-ayos ng dating event para sa inyo. Mahigpit niyang ipinagbili. Ano mangyayari kung hindi? Sabi ni Lola, yung sakit niya, wala nang lunas. Kung hindi kayo pupunta o mag-uwi ng babae, mamamatay siya ngayong gabi. Yung hinanap niyong si Dr. Ye, may balita na ba? Wala pa po, pero siguradong nasa Jing City. Kakalkalin ang buong Jing para mahanap siya. Hindi na ako sasama. Walang magbabantay ng klinik. Bagong bukas lang to, at wala namang pasyente. Sa palagay ko, mas importante ang pag-aasawa mo. Halika na. Young Master Lu, hiwalay na ba kayo ni Shen Nancy? Oo naman, kami lang niya. Naglalaro lang. Nagsawa na ako, kaya iniwan ko na. Lu Yukang, ano nang sinabi mo kanina? Ulitin mo nga. Shen Nancy, bakit ka nandito rin? Sino ang nag-imbita sa kanya? Ako ang nag-imbita. Problema, pakialam nyo ba? Shen Nancy, kahit 100 beses ko ulitin, hindi kita nagustuhan kailanman. Hindi mo ako gusto. Nakaluhod ka sa gabi sa labas. Nakikiusap para magkita. Hindi mo ako gusto. Araw-araw kang nanunumpa. Mamamatay pamilya mo kapag tinalikuran mo ako. Hindi mo ako gusto. Bakit mo ginawa lahat yun? Tama na. Shen Nancy, mapapatunayan ko na si Yak Ang hindi kanya minahal kailanman. Ang totoo, ang gusto ni Yak Ang, ako palagi. Shen Yi, ano ibig mong sabihin? Pustahan lang naligawan ka ni Liu Xiao. Ang dali-dali mo palang maengganyo. Siyempre naman, isang probinsya na lang. Sanay ka ba sa gwapo? Shen Nancy, ikaw ang kahihiyan ng pamilya natin. Ikaw ang nakakahiya. Ako ang tunay na hires ng Shen family. Ikaw ay anak lang ng kriminal. Ikaw, Walang pinag-aralan talaga ang mga taga-probinsya. Respeto ko para sa hindi sa aso. Shen Nancy, ako ang nakipaghiwalay sa'yo. Sa akin ka umalma. Huwag mong idamay ang iba. Ikaw ang nakipaghiwalay, makinig kang mabuti. Ang totoo, ako si Shen Nancy. Naglalaro lang sa'yo. Dahil, may boyfriend na ako. May boyfriend ka? Sino? Ang boyfriend ko si... Li Jingchuan. Bahala na, sabihin ko na lang. Hindi ako papatalo sa... Ang boyfriend ko si Li Jingchuan. Ano, Li Jingchuan? anong klaseng biro yan? Shen Nancy, paano naging boyfriend mo si Young Master Lee? Tama, manghuhula ka pa kay Young Master Lee. Mukhang gusto mo nang mamatay. Anong problema? Si Zixi ang ganda-ganda. Bakit hindi pwedeng maging sila ni Li Xiao? Pinilit lang ni Zixi na makipagkumpetensya. Pwede namang ibang lalaki ang pinili. Bakit pa sinabi niyang si Young Master Lee? Paano na ito ngayon? Interesting. Ang sabi ni Lola, kailangan kong mag-wing ng babae. Tama, gamit lang para matapos ang lahat. Nakahanda na ang lahat. CJ, gagawin ko.
Maguwing ng babae. Hindi ako nagsisinungaling. Talagang boyfriend ko si Lee Jinchuan. Alam ng lahat na ayaw niya sa babae. Nag-aasam ka pa kay Young Master Lee. Mukhang ikaw ay parang pala ka na nangangarap maging gansa. Tama, si Young Master Lee ay napakamahalaga. Anong klase kang tao ka? Hindi mo karapat-dapat banggitin siya. Pasensya na kayong lahat. Itong ate ko kasi, kakatapos lang bumalik galing probinsya. Wala pang alam sa mundo. Itong utak niya, medyo may sira rin. Nagalit si Young Master Lee sa kanya. Walang kinalaman ng aming pamilyang Shen. Baliw ka talaga. Tingnan mong mabuti. Siya'y isang bagay na tinalikdan ko. Basura. At ikaw ang basurahan. Sakto lang. Shen Nangsi, sinong sinasabi mong basurahan? Ang baboy mong magsalita. Baboy na iyan, mas masahol pa ang di ko nasasabi. Pumunta ako dito para makilala si Young Master Lee. Huwag nating hayaan ang probinsyana na sirain ang party. Nasaan ang mga gwardiya? Dalhin nyo ito, babaeng walang imbitasyon. Palayasin, party ito ng mga sosyal. Isang hamak ka lang, hindi ka karapat-dapat dito. Kung makakapasok ka, bakit ako hindi makakapasok? Emil Shen, wala kang imbitasyon. Lumabas ka na. Si Shishi ang tunay na Shen heiress. Kung paalisin man, si Shen Yi ang dapat paalisin. Wala namang kinalaman si Shishi. Lumaki si Shen Nancy sa probinsya. Ang tunay na heiress ng Shen, si Shen Yi lang. Totoo, pagdating sa kanila, langit at lupa ang diferensya. Hindi siya karapat-dapat magkilos ng sapatos ni Yi. Langit at lupa pa? Ha? Gusto niyong umabot sa langit? Mga tanga kayo. Ayaw ko sa inyo. Niyan. Umalis na tayo. Tara na. Hinto. Utos mo, susundin ko. Sino ka ba? Sino ka? Siya ang prinsipe ng Beijing Circle, Li Jingchuan. Ano? Ikaw si Lee Jinchuan? Bakit nagkakaganyan ang isang sa pakikipag-date app? Naku, nakita niya na ako. Di mo ba sinabi na ako ang boyfriend mo? Bakit? Di mo ako nakilala. Ako. Pinirahan ni Shen Nangsi si Li Xiao. Narinig niya mismo. Wala ka ng takas. Shen Nancy. Sabi ko na huwag kang magpantasya kay Lee. Ngayon nagalit siya. Alam mo ba ang kahihinatnan nito? Li Xiao. Karapat-dapat siya. Dapat mong parusahan siya. Oo, Li Xiao. Magkapatid lang kami ni Nangsi sa ama. Hindi tunay na magkapatid. Pwede niyo lang siyang parusahan. Huwag naman kaming pamilyang Shen. Ikaw. Anong parusa ang gagawin mo? Diyos ko, anong nangyari? Ito ang parusa. Paano nangyari to? Baka naman si Shen Nancy. Talagang girlfriend ni Lee Xiao. Ipapakilala ko formally. Ito ang aking girlfriend. Shen Nangsi. Hala, biro lang. Seryoso ka talaga? Nagkakamali ka yata. Probinsyana lang siyang walang modo. Hindi siya karapat-dapat sa... Tama si Young Master Lee. Itong ate ko. Napakabasura ng ugali. Hindi bagay sa matinong lipunan. Ikaw, huwag kang padala sa kanya. Mukhang inosente. Ang nobya ko. Di nyo dapat pinapakialaman. Shen Nangsi, noong tayo pa, nagkakantutan ka na pala kay Li. Nga, sabi ko na, laro lang ito para sa boyfriend ko. Siya, Shen Nangsi, niloloko mo ako? lokohin ka. Parang aso lang yan. Shen Nangsi, huwag kang lumampas. Bilang girlfriend ni Young Master Lee, karapatan kong mambastos. Tama ba ako? Honey, Tama siya. Ang girlfriend ko, kung gusto man niya, mambwisit ng pusa o aso. Kung di kayo sang-ayon, tiis lang kayo. ang sarap ipahiya ang gagong lalaki. Sobrang satisfying. Hindi ko inakala, mabait pala si Lee Jingchuan. Di man niya ako sinisi. Tinulungan pa ako. Shishi, mukhang may mas malalim pa to. Tingnan mo kung sino yun. May gagawin pa ako. Aalis na muna ako. Bye. Pag may problema, iwanan na. Bahala na. Umuwi na rin ako. Hi, ang bilis nating nagkita ulit. Sakay na. Sakay. Bakit? Anong gagawin? Siyempre, uwi ka sa amin. Uwi. Sa inyo. Ayoko sa inyong tumira. Bitawan niyo ako. Tulong. Hinuhuli niyo ako. Tulong po. May makakapansin ba sa akin? Saklolo. Tumahimik ka. Dinukot niyo ako. Tapos tatahimik ako. Lalo akong iingay. Tatahimik ka na ba? Kailangan ko ng tulong mo. Anong tulong? Pumunta ako sa party para makahanap ng jowa. Kasi sabi mo girlfriend kita. Panagutan mo na yan. Panagutan? Hangang dulo. Nangangantiyawan lang ako. Di naman dapat magpakasal. Alam mo bang sa lungsod ng Jing, gaano karaming babae ang gustong pakasalan ako? Ibibigay ang buong buhay. Ano nang akala mo? Ako ang dapat umasa. Sa amin sa baryo, mga lalaking nanliligaw sa akin abot dulo. Sige na nga. May sakit na lola ko. Ang hiling niya lang. Dalhin ko raw girlfriend sa amin. Kaya.
Magpanggap ako bilang jowa para sa lola mo. Hindi ka mawawalan. Magkano ba gusto mo? Magpresyo ka. Kahit magkano. Eh di, ganito karami. Pwede ba? 500 pesos. CJ, Hindi 500 50 lang. hindi rin. Talagang probinsyana. Walang alam sa buhay. 5 pesos lang pala. Ipadala ko na ngayon din. Ang ibig kong sabihin. 500 milyon. Ginagawa mo akong tanga. Ikaw nagsabing magpresyo ako. Hindi mo kaya? Kailangan ng lab ko ang phone. Kung mabibigyan ako ng 500, so solusyonan problema namin. 500 yun lang naman. Pwede rin. Pero, dapat maipasa mo muna kay Lola. Huwag kang mag-alala. Magaling akong umarte. Ako na bahala. Ito na ang Lee family. Ang ganda. 500 Heto na ako. Kuya, nakarating ka rin. Shan. Bakit ganyan suot mo? Lola. Si Lola, wala na. Ano? Lola. Lola, ako ay walang utang na loob. Huli na ang aking pag-uwi. Lola, bakit hindi mo ako hinintay? Ang 500 milyon ko, nawala na ng ganun na lang. Jingchuan, huwag masyadong malungkot. Bigla ang nagkasakit ang lola. Mabilis ang pagpanak. Papatawagin na sana kita. Nga pala, sino itong babae? Oo nga, sino siya? Bakit siya ang nananangis para kay Lola? Yumao na si Lola. Sino siya? Hindi na importante. Lola, hindi ba? Wala pang kalahating oras ang nakalipas. Mga 20 minuto na ang nakalipas. Bakit mo ito tinatanong? Maaari pang mailigtas si Lola. Ilabas niyo siya sa kabao. Anong sinabi mo? Nanigas ang katawan ni Lola, ngunit hindi na mangitim ang noo. Ibig sabihin buhi pa. Kung tatagusan ng karayom sa loob ng kalahating oras, maaari pang maipasus. Mga siraulo ka. Kahit sino ka man. Yumao na ang lola ko. Huwag mo nang gambulate. Shen Nancy. Patay na si Lola. Ang ating kasunduan, nawasak na. Huwag mo nang guluhin. Hindi patay ang Lola. Kung hindi mo siya ililigtas, mamamatay talaga siya. Naglabas na ng death certificate ang doktor. Kahit si Huatuo ang mabuhay, hindi siya magigising. Itaboy ninyo siya. Kung magpaliwanag pa tayo, mawawala na ang golden hour. Sige na nga, gamutin na natin. Umalis ka. Mga baliw ka. Pinagtripan mo ang bangkay ni Lola. Bilis. Itaboy nyo siya. Bugbugin ninyo. Dal, Shen Nancy. Bitawan mo ang Lola ko. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Kuya, huwag nang makipagtalo. Itaboy nyo na siya. Arf, Kanina mo. Itong kamay mo ang tumusok kay Lola. Wawasakin ko ang kamay mong ito. Shan. Kuya, gising na si Lola. Multo. Nagkatawang tao. Nagbalik ang patay, hindi ito multo. Nabuhay si Lola dahil sa akin. Aray, Nanay. bumalik ang 500 milyon ko. Lola. Anong nangyari? Nanay, gising ka na. Gising ka nga talaga. Lola, hindi ka pala namatay. Ayos talaga. Mabait. Hala, tanggalin mo. Ikaw ang nagligtas kay Lola. Paano mo nagawa? Kuya, huwag kang maniwala sa kanya. Hindi naman talaga namatay si Lola. Kusa siyang nagising. Walang utang na loob ka talaga. Sige na. Hindi importante ang nagligtas. Ang mahalaga yung 500 milyon. Kumusta po, Lola? Ako po ang manugang nyo, Shen Nancy. Siksi anak, ikaw nga pala ang manugang ko. Opo, tanungin nyo si Jing Chuan. Lola. Siksiksi ang nobya kong dinala. Siksiksi ang kasintahan kong dinala ko rito. Ayos na ayos. Ang galing mo talaga. Sa wakas may dala ka ng kasintahan. Shen Nancy, yung anak ng pamilyang Shen na pinalaki sa probinsya. Kuya, hindi ka pwedeng makipagrelasyon sa kanya. Bakit hindi? Hindi mo ba nakikita ang paghanga namin sa isa't isa? Shen Nancy, huwag kang magmayabang. Isang probinsyana ka. Paano ka makakapasok sa angkan namin? Shan, manugang mo siya. Paano mo siya ginaganito? Tama siya. Ang tagal ng walang kasintahan si kuya. Mahirap maghanap ng asawa. Huwag kang makialam. Bakit hindi ako makapag-asawa? Siksi anak, gabi na nga pala. Manatili ka na sa angkanli ngayong gabi. Huwag ka nang umuwi. Inay, unang punta pa lang ng babae. Magpapaiwan na agad. Sige po, Lola. Gusto ko rin naman. Hindi pa napipirmahan ang kontrata. Kailangan pirmahan muna natin. Baka magbago pa ang isip niya. Ayaw ko dyan. Wala namang saysay ang ayaw mo. Ang kanli ba ang namamahala dito? Ikaw.
Mananatili ako. Walang problema, di ba? Siyempre. Pagkatapos pirmahan, magkakabisa na ang kontrata. Alipay, nakaresibe ng 500 milyon. Kailan ba tayo matatapos? Pagkatanggap ng pera, tatakbo ka na. Pagkakuha ng pera, tatakbo ka na agad. Hindi ko yun ang ibig sabihin. Kailangan ko lang talagang magtanong. Sinabi ko na, pinapunta kita rito para matupad ang hiling ni Lola. Pag gumaling na si Lola, saka ka lang makakalaya. CJ, gets ko na po. Nandito ako. Madali lang pagalingin si Lola. Jingchuan, 60. Hindi pa kayo natutulog? Lola. Lola, gabing-gabi na. May kailangan po ba kayo? Unang punta mo dito, Siksi. Nakakagulat siguro para sa'yo. Ako mismo nagluto ng 2 tasang pampakalmang sabaw. Kayo ng apo, uminom muna bago matulog. Ah, ang bait niyo po, Lola. Gabi na't nagluto pa kayo. Salamat po sa sabaw. Titikman ko na po ito. Lola, masama pangangatawan nyo. Sa susunod po, paumanhin nyo na lang kay Yaya. Inumin niyo na habang mainit. May halo tong sabaw ah. Inumin. Siksi, bakit hindi ka umiinom? Hindi ba gusto ang sabaw ni Lola? Hindi po, Lola. Sumasakit siyan ko nitong mga huling araw. Naalala ko, sabi ng doktor, huwag daw uminom bago matulog. Sa susunod ko na lang po titikman. Ay ganun ba? Magpahinga na kayo agad. Di ko na kayo istorbohin. Dahan-dahan po, Lola. Ingat po. Siguro sapat na ang nainom ni Jingchuan. Malapit na ako magkaapo sa... Ikaw sa kama. Ako sa sofa. Yun! Di mo ba naramdaman na may mali? Anong mali? Maihalo ang sopas ni Lola. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba pinaplanong ako ni Lola? Hindi lason. Yung Anong klaseng? Yung parang. pagtatali. Pampagana sa pagtatali. Naiintindihan mo? Anong kalokohan to? Kaya pala nagmamadali si Lola. Gusto pala niyang magkaap. Ano to? Ang init ng pakiramdam ko. Ang init. Anong ginagawa mo? Di ba ako dapat sa kama? Ikaw sa sofa? Nancy. Siya, Nancy. Hindi na talaga ako okay. Bakit ako hinahanap mo? Huwag mo akong hawakan. Extra bayad yan. Kahit magkano, babayaran ko, dadagdagan ko. Umalis ka. Anong tingin mo sa akin? Huwag kang lalapit. Sabi ko sa... Hindi lahat nabibili sa pera. Nancy, hindi ko na kaya. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Kahit gwapo ka, kailangan kong panindigan, prinsipyo ko. Bakit hindi pa dumarating si Jingchuan? Sunduin mo na siya. Opo. Inay. Huwag nang pilitin. Nandito na ako. Kuya, bakit ka pa nagsalamit? Sa umagang-umaga, wala namang araw sa labas. Nagsisikap ka para sa asawa. Nga. Pogi points. Nagustuhan mo ba? Siyempre, nagustuhan ko. Ang sweet ng dalawang to. Sobrang close pa. Tama nga. Shen Nancy, sanay ka sa probinsyang buhay, sa simpleng pagkain. Ang mga pagkain ito ng aming pamilya. Baka hindi mo kayang kainin. Huling uso mo nung siyam na pools.
Ang alam mo sa probinsya, puro putik at kangkong yata puro kalokohan. Ang natutunan mo sa school, hindi naman kaila. Sa probinsya ngayon, organic na gulay ang kinakain. Ligtas at masustansya. Mas maayos pa kaysa syudad. Ang kapatid ko ay graduado sa prestihiyosong universidad. Ang probinsya ng ito, makakasabay ba sa kanya? Lola, siya kasi, pakunwari lang ni kuya. Ano nang pakunwari? Jingchuan, totoo ba ito? Naku naman. Dinadayan niyo ba ako? Hindi po Lola, tunay ang nararamdaman namin. Kami po, tunay na nagmamahalan. Tunay na pag-ibig. Tunay na pag-ibig. Bakit ka pakakasalan ng kuya ko? Katulad mong probinsyana, hindi karapat-dapat sa mayamang pamilyang Lee. Li Shanshan. Tumigil ka na. Wala naman akong mali. Paano mo siya pakakasalan? Sino nagsabi? Hindi ko siya pakakasalan. Ano nang nangyayari? Seryoso ba to? CJ, mas mabuti ngayon na. Sa 3 araw ay swerteng Jingchuan, pakasalan mo na siksiksi. Ano? Tingnan mo. Hindi na ako tatagal. Ang tanging hiling ko ay makita ang apo kong lalaki. Magkakaroon ng asawa. Hindi ko alam kung matutupad. Kahit ikasal si kuya, huwag si Shen Nangsi. Mas bagay si Gigi Jingjing. Pantay sa pamilya natin. Kuya, pakasalan mo si Jingjing. Li Shanshan, si Kiao Jingjing, ano nung binigay niya sa'yo? Bakit mo siya gusto? Wala. Sa tingin ko lang, bagay kayo ni Jingjing. Talagang magkatugma. Okay din naman si Kiao Jingjing. Pag-isipan mo. CJ. Dahil hiling ni Lola, magpakasal ako sa 3 araw. Pupunta sa Shen family para magpakasal. Aray. Walang aangal. Ikaw, dahan, uminom. Siksi, masayang masaya. Masaya. Siyempre masaya. Naiiyak na ako sa tuwa. Hindi ako sang-ayon. Nahihiya ka bang pakasalan ako? Hindi yan ang problema. Magpakasal tayo. Para lang ito kay Lola. Paano tayo magpapakasal talaga? Pwede tayong maghiwalay pagkatapos. Anong kinatatakutan mo? Madaling sabihin sa'yo, pwede namang maghiwalay. Paano kung ang mapangasawa ko ay ayaw sa may 2 kasal? Shen Nangsi, kung ako ang una mong asawang ganito kagaling. Ikarangal mo yon sa angkan mo. Sino ang may ayaw sa'yo? Ayaw ko talaga. Hindi pa natin napag-uusapan ang nangyari kagabi. Ginawa ko. Yun para protektahan ang puri mo. Ang puri ko, alam mo ba, nasa loob ng ilang taon, walang nangahas humawak sakit. Lalo na, sa mukha kong itong napakagwapo. Ginawa mo. Anong gagawin natin? Suntukin mo na lang ako pabalik, para quits tayo. Hindi ako nananakit ng babae. Ito na lang, pakasalan mo ako. Bibigyan kita ng 500 milyon. Pag-isipan mo, Sige, payag ako. hindi kita akalain na pera lang habol. Sino ba ang ayaw sa pera? Malaki ang puhunan sa medical lab. Para sa karir ko, tiisin ko na lang to. Sa kagwapo naman siya, sulit na. Tara na. Maneho na. Opo. Ikaw pala talaga may-ari ng klinika. Kahit maliit itong klinika, matagal akong nag-aral sa matandang at doktor sa probinsya. Sandali lang ha, kukuha muna ako ng gamot ni Lola. Teka muna. Ako ang bahala sa pagkuha ng pinakamahusay na doktor para kay Lola. Huwag ka nang mag-alala. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka naniniwala sa kakayahan kong manggamot? Mga hinalaw lang sa mga albularyong probinsyano. Wala kang ang lisensyang medikal. Dapat ba kitang pagkatiwalaan? Li Jinchuan, mataas ang tingin mo sa sarili mo. Nang insulto ka pa, Na, anong gagawin mo? Ikaw ang nanghamak sa akin eh. walang nakakapagsalita sa akin ng ganyan. Napakatapang mo pala, Shen Nangsi. Una ka pa lang. Ayaw mo akong pumunta ng butika para kay Lola? Gagawin ko pa rin yun. Hindi lang bibili. Dadalhin ko pa mismo sa kanya. Tingnan natin kung anong magagawa mo. Parang asong nangangagat ka. Sino bang nagpahagod sa'yo na halikan ako? Ano, di mo ba sinabing tingnan natin kanina? Hindi ako nananakit ng babae, pero marami akong paraan para kontrolin ka. Sasabihin ko kay Lola. Sasabihin mong hinagkan kita. CJ, humayo ka. Mas matutuwa pa nga si Lola. Sa balitang yon. Shen Nangsi, ang lupit mo naman. Hindi ako yung tipo ng babae na palalampasin lang ang pag-api. Shishi. Binuksan mo na rin ang klinika mo, Li Jingchuan. Wala ba siyang ginawa sa'yo? Akala ko nga. Young Master Li, nandito ka rin pala, Boss Li. Ni Anyan, bakit ka nandito? Nag-aalala lang ako sa'yo, dumalaw lang ako. Ito, Pupunta muna ako sa opisina. Huwag mong kalimutan ang usapan natin. Sandali.
Ipahid mo to sa mata mo. Gagaling na yan. Shishi. Ano nangyari sa mata ni Lee Jingchuan? Bakit na maaga parang panda? Siguro kagabi, nakasalamuha siya ng engkanto. Ganun ba? Hindi kanya sinaktan, di ba? Mga paraan ni Lee Jingchuan, kilala sa kahigpitan, mapanira talaga. Hindi kanya sinaktan. Okay lang ako. Sinasabi mong malupit siya. Ganoon ba talaga? Syempre totoo yun. Mga gawain niya sa Beijing, kilalang kilala ng lahat. Teka muna, kukuha ako ng gamot. Sige. Dumating si Kiyo Jingjing. Shen Nancy, isa kang probinsyana. Nangahas magtayo ng klinika. Hindi ka takot makapatay? Sa clinic ito, hindi mental hospital. Kung may sira ka sa utak, dun ka pumunta. Sino ang may sira sa ulo? Huwag kang magmalaki. Shen Nancy. Meron ka talagang problema. Sa clinic ito, hindi textile factory. Ikaw, ayoko nang makipagtalo sa'yo. Binabalaan kita ngayon. Ang tulad ni Li Xiao, hindi mo siya maaanggulo. Huwag mo siyang gambalain. Alin sa mga mata mo nakita akong nanunuyo sa kanya? Dapat kang magbabala kay Li Jingchuan para tigilan na niya ako. Tumanggap ka ng bayad ng walang ginawa. Sana nga. Bakit palulukohin ni Yang Master Li ang katulad? Mga paninirang puri kay Yang Master Li. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ikaw ang walang hiya. Ang sa amin ni Li Jingchuan. Wala kang pakialam. Ano ang karapatan mong babaan ako? Dahil nobya ako ni Yang Master Li. Nobya. Kailan pa nangyari iyon? Wala akong alam dyan. Magkaalyado ang aming mga pamilya ni Li. Pinag-uusapan na ang pagpapakasal namin. Kung hindi ka nang gaganyak kay Jingchuan, hindi ito mapapawalang bisa. Sa totoo lang, wala namang nakatakdang kasal. Anong klaseng nobya ka? Wala akong oras sa kalokohan mo. Lumabas ka sa kanan, mag-taxi ka na lang. Anong ginagawa mo? Sino ka ba talaga? Ang lakas ng loob mong mang-asa. Gibain niyo ang butika niya. Opo. Epektibo pala ang gamot na to. Bumalik na tayo agad. Sige. Tumigil kayo. Kiyo Jingjing, wala ka bang respeto sa batas? Batas? Ako ang batas dito. Ituloy niyo ang pagsira. Shen Nancy. Tinampang mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Kung hindi ako gagambalain, hindi rin ako gagambala. Pero kung lalabanan mo ako, ito ang kahihinat na... May galing pala ang batang to. Di ko inasahang magaling kang lumaban. Mukhang magiging under the saya si Li Xiao. Ang pamilya Kiao ay kilalang angkan sa beach. Hinamak mo ako, hindi kita palalampasin. Mali ang salaysay mo. Ikaw ang unang sumugod dito na may kasama. Nagsasanggalang lang si Zixi. Nakalimutan ko sabihin, malapit na ako magpakasal sa pamilya Li. Alam mo ba kung kaya ng pamilya Kiao? Nakontrahin ang pamilya Li. Repeat contextual link. Pang-aabuso. Kayang-kaya ko din. Makakasalan ka ni Jingchuan. Zixi, totoo ba to? Shen Nancy. Bakit ka pakakasalan ni Jingchuan? Isang probinsyana. Nangangarap ka sa gisik. Bakit naman hindi? Naiwan ang bag mo sa sasakyan ko. Salamat ah. Jingchuan, totoo bang pakakasalan mo siya? Isang walang silbing probinsyana lang siya. Mapapahiya ka lang sa kanya. Binibining Kiao, parang hindi tayo ganun ka-close. Ang mga desisyon ko, hindi kailanman, naging concern mo. Jingchuan, magkaalyado pamilya natin. Alam ko, nagmamadali si Lola Li sa kasal mo. Pero hindi mo kailangang magtiis, sa kagaya ni Shen Nancy. Kung ayaw niya, ako na mismo magpakasal sa'yo. Bagay ang pamilya namin sa mga Li. Jingchuan, kung ako ang pakakasalan mo, hindi ako tatutol. Pangarap ka na lang. Jingchuan, sa paningin mo ba, mas mababa pa ako kay Shen Nancy? Kahit may imperfection si Nance, mas magaling pa rin siya sa'yo. Pumuri ba siya o ng insulto? Puri yata yun. Sinabi mong mas magaling siya sa akin. Nalin lang kanya, ipapakita ko talaga sa'yo. Ang tunay na kulay ni Shen Nancy. Niyan. Anong tunay na kulay ko? Wala akong alam dyan. Okay ka lang ba? Okay ako. Tulad ng sinabi ko, hindi ako papatalo sa kahit na sino. Mabuti naman.
Nag-aalala ka sa akin? Nako, Zixi. Hoy. Sa wakas umuwi ka rin. Ha? Kayon ba sumikat ang araw sa kanluran? Laging itinuturing akong salot, tinik sa laman na madrasta. Ngayon biglang napakabait mo sakit. Zixi, hiha, nako. Tingnan mo naman to, hanggang kailan ba tayo magtatanungan? Galit ka pa rin kay mama. Oo nga pala, kailan mo nakilala si Young Master Lee? Tingnan mo itong si Young Master Lee, nagpadala na ng kasalukuyan sa bahay. Bakit di mo man lang sinabi sa akin? Sinabi ko na ang tungkol sa amin ni Young Master Lee. Noon ko pa sinabi sa puntod ni mama. Siguro hindi mo narinig. Shen Nancy, paano ka nakikipag-usap sa nanay mo? Huwag mong isipin na dahil nakasama mo ang mga Lee, ay pwede ka nang magmalaki. Ang lakas talaga ng pagkalimot mo. Noong wala pa ako sa piling ng mga Lee. Hindi ba't ganyan din ako noon? Shen Nancy, walang modo ka talaga. Hindi ka tatanggapin ng pamilya Lee. Kung may modo ka, bakit hindi ka pa tinatanggap ng mga Lee? Sayang lang, hindi ka gusto ni Young Master Lee. Nakakainis, di ba? Ikaw. Huwag mo nang pansinin. Tay, Nay. Hindi pa nakakasal si Shen Nancy. Ang lakas na ng loob niya. Kapag nakapag-asawa na yan, tiyak na tayo'y tatapakan niya ng lubusan. Huwag nating payagan ang kasal. Nako. Ang ibig kong sabihin, si Shen Nancy, akala niya ang pagkamatay ng ina ay dahil sa atin. Kung sakaling siya'y makapag-asawa nga sa kilalang angkan ng mga Lee, tiyak maghihiganti yan sa atin. Tama ang sinabi ni Mama. Hindi natin pwedeng pabayaang si Shen Nancy ay mapasa pamilya Lee. Ngunit dumating na ang kasunduan mula sa mga Lee. Kung hindi natin siya ipapakasal sa kanila, masasaktan natin si Young Master Lee. Hay nak. Ako na lang ang pakasal sa kanila, para sa pamilya Shen. Handa akong isakripisyo ang sarili para kay Young Master kung ikaw ang magpakasal sa kanya. Paano naman si Young Master Lu? Si Lu Yuhang na yun. Hindi karapat dapat tumali ng sapatos niya. Kung ako ang makatuluyan niya, bakit ko pa siya iintindihin? Hay naman, si Young Master Lee ay hindi ordinaryong tao. Kung lokohin natin siya, magagalit siya. Hindi kakayanin ng pamilya natin ang galit niya. Ginoo at Gina, nandito na si Miss Kiao. Tara, samahan natin siya. Ang mga kasunduang ito, galing sa pamilya Lee. Tama. Ang mga Lee ay personal na dumating para humiling ng kamay ni Shen Nancy. Alam ng lahat na gusto ni Miss Kiao kay Young Master Lee. Kung manggahal si Shen Nancy na lumapit sa kanya, hindi siya palalampasin ni Miss Kiao. Isang probinsya ng babae lang yan. Hindi karapat-dapat kay Young Master Lee. Saan siya hihigit? Ako nga ang masasabi. Kay Miss Kiao at Young Master Lee, ang tunay na magkatapat. Ate Jingjing, wala ka bang paraan para mapigilan ang kasal? Sa araw ng kasal, kung sisirain natin ang reputasyon niya, hindi na siya pakakasalan ni Young Master Lee. Sisiraan natin si Shen Nancy. Alam ko na ang dapat gawin. Hindi gaanong mahalaga ang kalinisan ni Shen Nancy. Ngunit ang reputasyon ng pamilya Shen. Nabalitaan ko na kulang ang pondo ng pamilya Shen. Kung matutulungan niyo ako na maisakatuparan ito, ang munting pondo na ito para sa pamilya ay walang kahirap-hirap. Ganoon ba, Binibinikyaw? Tuparin mo ang pangako mo. Nanay, bakit hindi mo naisip noon na gumamit ng gamot para mamatay? Si Shen Jianjun na trader, kasama ng babaeng salbahe. Walang naramdamang pagsisisi. Sayang naman ang nangyari sa inyo. Akala ko noon, isinalba niya ako para pagbayaran ang kasalanan. Pero pera pala ng kumpanya ang problema. Ipinagbili ako para makaliko. Pero huwag kayong mag-alala, si Li Jingchuan. Kahit masama ang reputasyon, mabilis magpadala ng pera. Pakakasalan ko muna siya. Pag gumaling na ang lola niya, maghihiwalay kami. Boss, nakuha na ang pondo. Ang medical research na ito, magpapausbong sa mundo. Gaano katagal bago matapos? Malapit na, 1 buwan sa pinakamatagal. Kapag nailabas na ito, ang yaman mo, pantay na sa mayamang tao. Huwag magdiwang ng maaga. Sasabihin ko sa iyo. Sa research na ito, inubos ko lahat ng pera. Dapat kayong magtago. Hindi pwede ang kabiguan. Boss, huwag kang mabahala, maghintay ng magandang balita. Boss Lay, matagal nang hindi nagpakita si Dr. Ye. Balita'y may binuo silang bagong medical na kagamitan ang kanyang team. Mga korporasyon sa labas ng bansa naghihintay makapag-invest dito. Ang ibig mong sabihin, hindi natin siya madaling makikita sa ngayon? Lahat ng tao sa mundo'y humahanap sa kanya. Nakapila para makapaglagap ng pondo. Mahihirapan tayong makahanap sa ganito kabilis. Mukhang kailangan muna tayong magpakasal para mapasaya ang lola ko. Shishi, malapit nang dumating si Li Xiao. Ito ang seremonyal na tsaa bago ang kasal. Inumin mo na agad. Saan ang kasal? Alainan. Kailangang inumin talaga ang tsaa. Array. Tradisyon ito sa kasal. Masamang pangitain kung hindi mo iinumin. Shishi, ano ba? Magiging asawa ka ng isa. Akala mo ba? May lason kaming nilagay dito. CJ, iinom na ako.
Sige, bigyan mo ako niyan. Shishi, sige na. Hintayin mo lang dito. Titingnan ko sa baba kung malapit na ba si Li Xiao. Maghintay ka. Alam kong hindi kayo papayag. Napapakasal ako sa pamilyang Lee. Lumabas din ang tunay na intensyon niyo. Titingnan ko kung ano talaga ang balak niyo. Nainom na lahat. Nainom na. Tinitigan ko siya habang umiinom. Handa na ba ang mga lalaki? Syempre. Ibibigay ko sa kanya. Isang pulubing mabaho ang inihanda. Huwag muna kayong magmadali. Tataas muna ako para tignan. Hintayin niyo ang signal ko. Shen Nanxi, sa araw ng kasal mo, makikipagtalik sa isang pulub. Hindi ka nakukunin ni Yang Master Lee. Sa buhay na ito, wala nang lalaking magkakagusto sa'yo. Nawalan na ng malay si Shen Nanxi. Isama na ang pulubi. Shen Nanxi, gustong maging mayamang asawa ng pamilyang Lee. Sa susunod na buhay na lang. Dahil sa buhay na ito, ikaw ay palagi ibabaon sa ilalim ko. Pulubi pala, grabe ang trip mo pala. Kaya ikaw, sarapin mo na lang yung gusto mo. Hala. Naku, sa kasal ng iba, ako pa ang swertehin. Makakantot pa ng nobya. Naku. Ang anak mayaman ng pamilyang Shen, ang ganda talaga. Paparating na ako. Naku, Young Master Lee. Young Master Lee, ang aga mo naman dumating. Nasaan ang nobya? Nasa kwarto sa itaas. Huwag kang mag-alala, nakabihis na siyang lahat. Nako, ang bilis, umakyat ka na agad. Bilisan mo na, sunduin mo na ang nobya. Hi, Jingchuan. Talagang pinag-isipan mo na ba ang pagpapakasal kay Shen Nanxi? Sa puntong ito, sa palagay mo kailangan ko pang mag-isip. Pero hindi mo naman talaga kilala si Shen Nanxi. Tama na, sinabi ko na, ang mga bagay ko, hindi mo problema. Hindi ako naniniwalang magpapakasal ka sa babaeng may mansa. Kaya mo bang tiisin ang kahihiyan? Ang pamilya Lee ay hindi rin makakatiis. Naghihintay ang lola mo para sa seremonya. Ako lang ang dapat na nobya ngayon. Nasaan si Yi? Bakit hindi siya makita? Hindi ko alam. Baka nasa itaas, naghihintay ng eksena. Tayo na, umakyat na tayo. Young Master Lee, si Shen Nanxi, nandoon lang siya sa loob. Pero babala ko sa'yo, itong babaeng ito, lumaki sa probinsya. Medyo bastos ang ugali, dapat sigurado ka, bago mo siya pakasalan. Na, ano man ang nagawa niya, nakahalayang gawain. Walang kinalaman ang aming pamilya Shen. Ano ibig mong sabihin? Ano ba ang nagawa niya? Wawalang anuman, nais lang naming magbigay ng paalala. Na Jingchuan, ang pamilya Shen kay Shen Nanxi ay ganito kasuklam-suklap. Ibig sabihin, hindi siya karapat-dapat. Kiao Jingjing, may sasabihin ako. Kailan mo naging magka-close ang pamilya Shen? Ako. Matagal na kaming magkakilala ni Yi. Ginoo, oras na para sa seremonya. Pumasok na po kayo upang sunduin ang nobya. Hoy Ginoong Lee. Ano ba talaga ang gusto ninyong sabihin? Nagtanan ba si Shen Nanxi sa kasal? Wala siya dito. Ah hindi. Nandun lang siya. Pero gaya ng dati, bastos siyang magsalita. Ano man ang makita mo mamaya, huwag ka sanang magagalit ha. Tanong ko lang, si Shen Nanxi ba? Tunay ninyong anak? Una kong nakitang magulang na nanglalait sa sariling anak. Ano naman kung tunay na anak? Namatay agad ang ina niya at walang pinag-aralan. Kumpara sa aking isa pang anak na babae, ang laki ng agwat nila. Tama, si Yi ang tunay na, dalagang may magandang lahi. Maaga namatay ang ina niya. Patay ka na rin ba? Ikaw na ama, itinapon mo siya sa probinsya at pabaya. Tapos sisi mo siyang walang pinag-aralan. Sa tingin ko kayo ang walang moral. Naku Jingchuan, dali na buksan mo na ang pinto. Huwag mong palampasin ang tamang oras. Ano nang ginagawa ninyong pumasok dito? Hindi ko pa natatapos ang importante kong gawain. Shen Nanxi. Ikaw pa mismo sa araw ng kasal mo, ay nakipagkita sa isang lalaking estranghero. Talagang napakawalang hiya mo. Nakipagtalik ka pa sa isang pulubi. Parang babae kang kalye. Nako, suwail na anak ka. Ang dangal ng pamilya Shen ay sinira mo ng lubusan. Ano nang pakay mo? Kusa niyang ginusto yon, hindi ko siya pinili.
Ginoong Lee, tingnan mo ang ginawa ni Shen Nangsi. Nakakahiyang gawaing ito. Sa palagay ko ang kasunduan nating dalawang pamilya ay dapat nang kanselahin. Tama si Jing Chuan. Dapat nang iurong ang kasal. Baka mahiya pa ang pamilya Li. Tama nga. Shen Nangxi, hindi ka ba lalabas para magpaliwanag sa akin? Paano siya makikiharap sa'yo ng walang hiya? Jing Chuan, umalis na tayo rito para hindi natin sila istorbohin. Tumahimik ka. Ano ba to? Nasa gitna kami ng trabaho. Biglang naudlot pa. Bumaba ka na riyan agad. Gusto mong hindi mo na makita ang bukas. Dalhin niyo siya. Ang saya-saya pala dito. Shen Nangsi, ikaw. Bakit ka nandito? Sa halip na nasa kwarto, dapat nasa kama ka ngayon. Bakit ako dapat nasa kama? Kung hindi ikaw ang nasa kama. Eddie, sino kaya yon? Sino? Buksan mo at tingnan. Di malalaman na. Yee, ikaw pala. Paano naging si Shen Yi? Aray, nabigo kayo, no? Kahit probinsyana ako, na si Shen Nangxi, pwede ba akong makipagtali? Sa pulubi? Kadiri talaga, hindi ko kaya. Shen Yi, ganyan ka ba kalibog? Tumahimik ka. Shen Nangsi, ikaw ang may gawa nito. Hoy, pwede kang magkamali ng kain, pero huwag sa salita. Hindi ako lumabas kanina. Paano ko malalaman na may pulubing pumasok sa Shen Residence at dito pa sa kwarto? Ano ba ang nangyayari dito? Kasalan ko ngayon. Bakit pinapasok nyo ang pulubi? Shen Yi, baka dahil hiwalay ka na. Kay Luyuhang, yung pulubi na ito, boyfriend mo no? Ano ka ba? Pwede ba namang pulubi ang jowa ko? Mali ang akala nyo. Malaking pagkakamali lang. Hindi totoo ang nakita nyo. Mali kayo. Oo nga, hindi totoo ang lahat ng ito. Walang kinalaman si Hihi sa lalaking iyon. Akala nyo ba bulag kami? O tanga? Sa araw ng kasal ko, gumawa siya ng kalaswaan. Kahit pati bibig ko, sasabihin ko pa rin. Shen Yi, kung malaman ni Lu Xiao, tatanggapin ka pa kaya? Ma, ayoko nang mabuhay. Shen Nangxi. Gusto mo bang mamatay kapatid mo? Huwag mong baliktarin ang kwento. Alam ko ang totoo. Ang pulubing ito, tropa nyo no? Ano? Anong ibig mong sabihin para sa'yo? Nilagyan nila ng droga, ang milk tea ko. Balak nila ngayon, sirain ang reputasyon ko. Kay madami kayo ng ahas. Ang lakas ng loob nyo. Hindi totoo yan, hindi kami gumawa niyan. Di ba sabi ni Shen Yi, nalaso na si Shen Nangxi? Ano ba talaga ang nangyari? Shen Nangxi, huwag kang magsinungaling dito. Sabi mo nalason ka. Eh bakit ngayon? Ayos ka pa rin? Mga tanga kayo, bakit walang nakakaalala? Na nag-aaral ako ng medisina, madaling malaman kung may lason sa amoy pa lang. Kaya nga, hindi ko talaga Hindi mo ba naramdaman na may kakaiba? Anong kakaibang pakiramdam? May nilagay si Lola sa sabaw. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mong ako ang target niya. Hindi lason. Ito Anong klase? yung pampasigla para sa lalaki at babae. Nanay, tatay, kung lumabas to sa publiko, wala na akong mukhang ihaharap. Shen Nangsi. Sige, magsalita ka. Ano bang gusto mo para pakawalan si Hihi? Pakasal ka na kay Young Master Lee para maging maayos buhay mo. Bakit ayaw mong patawarin ang sarili mong kapatid? Hindi ko inakala, napakasama mo pala. Ako ang masama? Kayo ang nagtulungan laban sa akin. Tapos ako pa ang masama? Bakit kaya bulag ang nanay ko noon? Na napangasawa ka? Anong kailangan mong tulong? Kaya ko to ng mag-isa. Kung gusto mong panatilihin kong lihim to, pwede rin. Ibalik nyo sa akin ang lahat ng bigay ng pamilya Lee sa inyo. At higit pa riyan, kailangan nyo pang magdagdag ng 5 milyon na dote. Ano? 5 milyon na dot, naghihikahos na nga negosyo namin. Sa pananalapi, saan kami kukuha ng ganyang kalaking pera? Wala talaga. E di hintayin nating maging katatawanan ni Shen Yi sa eskwatera ng BJ. Teka. Shen Nangsi, kung titiisin mong itago ang sikretong ito, ako'y tutupad sa kondisyon mo. Mukhang marami ka palang naitab. Pera sa tatay ko. Akala ko ba wala kang pera? Wala talaga akong pera. Pero para kay Hihi, mangungutang na lang ako. Saan ka mangungutang? Huwag kayong mag-alala. Kung susundin nyo lang ang sinasabi ko, ang nangyari ngayon ay siguradong di lalabas sa bibig ko. Sige. Bibigyan kita agad ng pera. Oras na para sa seremonya. Tara na. CJ. Alis na. Shen Nangxi. Hindi ko inakalang makakapag-asawa ka pa sa mga Lee. Pero ano naman ngayon? Maghanda kang paalisin kanila. Ang pagod ko, di man lang sinabi sa akin na nakakapagod magpakasal. Tulad ng dati. Ako sa kama, ikaw sa sopa. Ano? Takot ka ba na may gagawin ako sa'yo? Bata't maganda ako. Siyempre naman.
Huwag kang mag-alala. Hindi pa ako ganon, kahit kailan hindi ako magpapakalunod sa gutom. Ginamit mo pa ang gutom na gutom para ilarawan ako. May problema ba ang mata mo? Maliligo muna ako. Yung, sino naglagay ng alak na iyon? Ano? Gusto mong uminom? Hindi ako magaling uminom, pero mukhang mamahalin tong alak na to. Pwedeng tikman ko. Kung gusto mo, inumin mo na. Nancy Shen. Hindi ka nga pala marunong uminom. Ang tapang mo naman maglakas loob. Sige na nga. Ang dami mong nainom, baka may mangyaring masama. Nancy Shen, gising ka. Nancy Shen, anong balak mo? Naku, saan galing tong gwapong? Napakagwapo mo naman. Nancy Shen, lasing ka na. Halikan kita. Hinina mo ba? Ano, bakit naman hindi? Akala ko pa naman. Maganda sa mata, pero walang kwenta. Nancy. Nagpapakulo ka ng dugo ah. Walang sense. Walang sense. Walang sense para sa'yo. Ipapakita ko sa'yo ngayon kung ano ang kaya ko. Kagabi. Anong nangyari? Bakit di mo balikan? Ang ginawa mo sakit. Ako. Ikaw. Di mo pa nakikita. Sabi ko na nga ba? Lahat ng babae na humaling sakit. Pasensya na. Di ko alam lakas pala ng alak. Bakit ako napa-overdose? Huwag kang mag-sorry. Huwag ka lang magpakalasing ulit. Lalo na sa labas. Dapat gumaling na si Lola. Pag gumaling na siya, makakapag-divorce na ako. Nancy anong ginagawa mo? Ang baho. Nagpapakulo ako ng gamot. Ganito talaga ang amoy ng tradisyonal na gamot. Hindi naman mabaho. Mabango pa nga. Hindi. Sino nagutos na magluto ka ng gamot para kay Lola? Makakapagpagaling ito sa kanya. Gusto kong gumaling na siya agad. Hoy. Ang bait-bait mo talaga. Kakakasal mo lang sa pamilya namin. Ambisyosa ka na agad kay Lola. Bigyan mo ako ng gamot. Ako na maghahatid kay Lola. Mainit-init pa dapat inumin to. Sabihan mo siyang huwag palamigin. Siguradong naghihintay ka kay Lola para purihin ka ng todo. Ese. Anong ginagawa mo? Shen Nancy, makinig ka. Ang gamot na iniinom ni Lola, daan-daang libo ang halaga bawat piraso. Hindi niya iinumin yung mumurahing gamot mo. Daan-daang libo. Anong gamot yan na napakamahal? Naloko na kayo. Ang pamilya namin ay kilalang kilala. Gamot na daan-daang libo. Para sa amin, wala yan. Wala kang alam. Kaya pala madaling lokohin ang mayayaman. Laro na sayo. Yang mga gamot na binigay nila kay Lola. Walang kwentang gastos lang yan. Ito lang ang gamot na makakapagpagaling sa kanya. Shen Nancy, akala mo sino ka? Yung mga doktor na nagreseta ng gamot sikat na sikat sa larangan. Kung ikukumpara ka sa kanila, hindi ka karapat-dapat kahit magkalinis ng sapatos nila. Ang importante ngayon, gumaling na si Lola. Wala akong oras sa kalokohan mo. HMPH. Li Shanshan. Ano nang nagawa kong mali? Alam mo ba kung gaano katagal ko itong ginawa? Wala akong pakialam kung gaano katagal. Hindi ko hahayaang uminom si Lola ng nakakalasong gamot mo. Hindi naman sinabi ni Lola na ayaw niya. Anong karapatan mong magdesisyon para sa kanya? HMP. Desisyon ko to. Wala kang magagawa. Anong pakialam mo? Array. Shen Nancy. Sinayang mo ang pagod ko, tapos ganyan pa ang ugali mo. Kung hindi ka magsusori ngayon, hindi ka aalis? Shen Nancy, bitawan mo ako. Ako ang pangalawang anak ng pamilya. Ganyan ka ba talaga sa akin? Ano naman kung pangalawa ka? Kahit pa ikaw si Erlang Shen na may pangatlong mata, dapat ka pa ring humingi ng tawad. Ayaw ko.
Isang probinsya ng katulad mo. Bakit ako magso-sorry sa'yo? Ano na masama sa pagiging probinsyana? Sasabihin ko sa'yo, ang mga taga-probinsya ay malalakas. Kung hindi ka magsusori, hindi kita bibitawan. Bitawan mo ako. Bosley. Bosley, may problema. Tumawag mula sa lumang bahay. Nag-away sina Mrs. at ang pangalawang anak. Ano, nasaktan ba si Mrs.? Mas mabuting umuwi ka na at tignan. Tama na to. Sixy. Kamusta ka? Hindi ka ba nasaktan? Okay lang ako. Wala akong sugat. Kuya, ako ang nasaktan. Siya lang iniintindi mo. Wala namang nangyari sa'yo. Tingnan mo buhok ko. Ang daming natanggal ni Shen Nangsi. Tingnan mo nga, buhok ko yan. Kaunting buhok lang yan. Tutubo ulit yan. Kung gusto mo, kunin mo sakit. Kuya, ang unfair mo naman. Ginagawa mo kapag may jowa, wala ng puso. Anong nangyari? Bakit kayo biglang 4 na oras akong nagluto ng gamot. Para kay Lola dapat to. Biglang dumating si Li Shanshan at itinapon mga gamot ko. Pinapasensya ko siya. Ayaw niya, kaya. Hindi ko papainumin kay Lola yan. Paano kung mamatay siya? Shanshan, hindi ako papatayin ng manugang. Huwag kang magsalita ng ganyan. Li Shanshan, Ikaw ang may kasalanan. Bakit di ka humingi ng tawad? Nagpapatol ka pa. Kuya, anong kasalanan ko? Para kay Lola naman to eh. Papainumin mo siya ng kung ano-ano. Kahit anuman, mabait naman siksiksi. Sinira mo pinaghirapan niya. Mag-sorry ka ngayon din. Kampi ka talaga sa kanya. Hindi ako magsasorry. CJ, ayaw mong humingi ng tawad. Wala kang allowance. Sa buwang ito, Kuya, ako ang kapatid, pinagtatanggol mo. Ang di mo kadugo. Li Shanshan. Ulitin ko, hindi siya estranghera. Asawa ko siya. Shen Nangsi. Tatay, nanay, pagsabihan niyo naman ako. Sa palagay ko, dapat mag-sorry ka kay ate. Ako, Na, kayong lahat, inaapi niyo ako. Ate, pasensya na. okay lang. Ako rin naman. May mali din. Mabuti at alam mo. Kuya, nag-sorry na ako ha. Huwag mo bawasan allowance ko. Sisi ano? Yung niluluto mong gamot, pwede talagang gumaling ako. Lola, paniwalaan niyo po, gagaling kayo. Itong gamot na ito, inumin niyo lang araw-araw. Sa loob ng 1 buwan, maghihilom na yan. Totoo ba? Ang galing pala ng sisi natin. Shen Nangsi. Samahan mo ako sa labas. May sasabihin ako. Hi. Ano ba? Di pwedeng dito sabihin. Shen Nangsi. Pinapahalagahan ko dignidad mo. Sakit ni Lola. Hindi karaniwang karamdaman. Matagal na itong 20 taon na. Ngayon sasabihin mo. Gagaling siya sa 1 buwan. Niloloko mo ba siya? Kailan ko siya niloko? Ang mga pangako ko. Tutuparin ko talaga. Karamdaman ni Lola. Nakonsulta na ako sa mga eksperto sa buong mundo. 1 tao lang ang makakapagpagaling. Sino? Dr. Yi. Paano kung... Ako mismo si Dr. Ye? Huwag kang bibiro. Bata ka pa, 20 anyos ka lang. Paano ka maging Dr. Ye? Kahit hindi ako si Dr. Ye, maniwala ka sa akin. Kaya kong pagalingin si Lola. Tama na yan. Matanda na si Lola. Hindi na niya kakayanin. Diretsuhin na natin. Sayang lang sinabi ko. Ayaw mo talagang maniwala sa akin. Shen Nancy. Pwedeng wala kang hidden agenda. Anong hidden agenda? Gusto mong madaliin ang paggamot kay Lola para makipaghiwalay ka agad sa akin, di ba? Ako na naman. Tama ako. Hoy, hindi Kahit may ganito akong intensyon, may masama ba doon? Ang kasal natin ay negosyo lang. Pero pag buhay ang usapan, dapat asikasuhin. Kailangan kong makaisip ng paraan para mainom ni Lola ang gamot ko. Naisip ko na. Xiao Li, hinahanap ako ng mga Li. Kausapin mo sila. Magkita tayo sa Monty Tea House. Boss, hindi ba sabi mo, hindi ka lalabas hanggang matapos ang research? Kailangang iligtas ang buhay niya. Ang pagligtas ng buhay ay malaking mabuting gawa. Sige po, gagawin ko. Boss Lei. Nakipag-ugnay si Dr. Ye. Payag siyang gamutin si Lola. Bukas ng hapon, sa Monty Tea House. Ayos, maliligtas na si Lola. Kapag gumaling na siya, aalis na ba siya? Uy, ang gwapo mo. Para kang masarap kainin. Shen Nancy, lasing ka na. Halik muna. Boss Lei, anong nangyari? May lakad pa ako. Muna akong aalis. Naku, ano bang araw ngayon? Ang malas naman. Shen Nangsi. Huwag kang nangasar dyan.
Kung ikaw ay doktor, trabaho mong magpagamit ng mga may sakit, hindi ka ba magtatanggi sa pasyente? Pasyente ka ba? Saan ang sakit? Baliw ka na ba? Hindi ako ang may sakit. Girlfriend ko si Sweetie. Sweet. Kailan kayo hiniwalayan ni Shani? Hindi pa kami break. Oy, hindi. Nandito kami para magpagamit. Bakit ka nakikialam sa buhay ko? Baka naman may natitirang pagtingin ka pa? Wala ka bang salamin? Umihi ka naman sa itsura mong yan. Hindi kaya. Nakakahiya yung sinasabi mo. Ako nahihiya para sa ang bastos ng ex mo, Luciao. Eto naman. Ganyan talaga mga probinsyana. Huwag na natin patulan. Magpapagamot ba kayo o hindi? Kung hindi, umalis kayo. Siyempre naman. Bakit hindi? Hoy, Sweetie. Sabi mo masama pakiramdam mo. Patanjin mo sa kanya. 8. Ito pong bracelet galing kay Luciao. 100,000 ang halaga. Huwag mong basagin ha. Ha? Yang basurang yan? 100 ni. Hisha. Mas mabuti pa, papuntahan mo sa appraiser. Baka niloloko ka ng manyak na yan. Siya Nancy. Naiinggit ka lang. Ako si Lu Xiao. Hindi nagpapadala ng peke. 8. Hindi ka man lang binigyan ng mamahaling regalo. Kaya kong buhayin ang sarili. Hindi ko kailangang umasa sa lalaki tulad mo. Ikaw, buntis ka. Kaya pala masakit ang tiyan ko dahil nagdadalang tao ako. Galing mo pala. Siya Nancy. May natitira ka pang silbi. Akala ko ba, alam niyo nang buntis kayo? Nanggugulo lang kayo dito. Nandito ako ngayon para sabihin sa'yo. Ako si Lu Yuhang, hindi nauubusan ng babae. Pinaglalaroan mo ako? Wala kang karapatang gumawa nito. Dahil napahiya ka noong nakaraan. Kaya naghanap ka ng gantihan. Ako si Lu Yuhang, marami akong babae. Si Li Jingchuan rin, maraming babae. Anong pagmamataas mo? Kayong mga babae ay laruan lang ng mga lalaki, walang iba. Anong klaseng tao ka, Luyuhang? Para mong ikumpara sa akin. Ginoong Lee, bakit po kayo nandito? Dinala ko lang ang kasintahan kong magpatingin. Wala pong ibang intensyon. Makinig ka, sabi mo marami kang babae, dahil walang modo ka. Pero ako si Li Jingchuan. Sa buong buhay ko. Isang babae lang, si Shen Nangxi. Ginoong Lee, ang turing mo kay Shen Nancy. Seryoso ka ba? Kasal na kami ni Nangxi. Asawa ko na siya ngayon. Paalala ko sa'yo. Kung lalapitan mo pa siya, sisiguraduhin kong mawawala. Ang angkan niyo sa Beijing. Hindi na po, hindi na, nagkakamali ako. Shen Nancy, pakiusap, patawarin niyo ako. Aalis na po ako. Sige, alis na. Salamat ha. Alam kong sinabi mo iyon para lang mapikon si Luyuha. Hindi ko to tatanggapin ng seryoso. Paano kung totoo ang lahat? Ha? Ay, wala lang. Day off ko ngayon. Kung libre ka, samahan mo akong mag-mall. Maliwanag na maliit na kalendaryo. Hindi ang Kui ay ang pinakamayamang tao. Hindi karaniwang paggamot. Hayaan mong ipakilala sa'yo. Ito ang aking asawa. Welcome Emrath Li Xiao. Ano ang ginagawa mo? Nakakahiya ito. Ikaw ang aking asawa. Hindi ka pwedeng magdusa. Ang kalendaryo ay dapat maging mas mababa ngayon. Narito ako upang pumili ng alahas para sa aking asawa. Ang aming tindahan sa maraming bago ay napakapare-pareho sa pag-ugali ng ladya. Hindi. Kasama ko lang. Ilagay ang iyong bago. Lahat ng lahat. Ito ay napakaganda. Gusto mo ba ito? Kung gusto mo ito, pabalot ito. Hindi. Hindi mo ba hiniling sa akin na sumama sa iyo? Paano ibalik kung ano ang bibili sa akin? Ang isang asawa ay bumili ng regalo para sa kanyang asawan. Ito ay natural lamang. Card swiping. Nakalimutan ba siya? Kasunduan lamang namin ang asawa at asawa. Hindi ito totoo. Siya ay napakaisipan. Matapos ang kanyang totoong asawa, dapat magiging masaya. Ano ang iniisip mo? Wala. Naiproseso na ang card ni Young Master Lee. 60. Tingnan mo uli. Ano pang mga gusto mo o nais bilhin? Ako. Wala pa akong naging girlfriend. Hindi ko rin alam. Ano ang dapat ipagregalo sa babae na magugustuhan? Kaya, sabihin mo lang direkta ang mga gusto mo. Bibilhin ko lahat para sa'yo. Naku, ang swerte naman ni Imres Lee. Grabe si Young Master Lee mag-alaga ng asawa.
Yung ako, wala na akong ibang kailangan. Uwi na tayo. CJ. I-package mo lahat ng ito. Ipa-deliver sa bahay ko. Opo, Young Master Lee. Sixy. Sandali lang muna. Okay na. Baba na tayo. Ano ba nangyari sa iyo ngayon? Bakit ang bait mo bigla sa akin? Kanina lang, natanggap ko ang balita. Pumayag si Iria na gamutin si Lola. Kaya dahil ligtas na si Lola, kaya masaya ka at ganito ang ginagawa mo. Sixy. Alam ko. Naghintay ka na paggaling ni Lola ay hiwalayan mo na ako. Pero paano kung sakali lang naman? Ako ay isang mabuting lalaki. Magbabago ba ang isip mo? Ito ba ay pagpapahayag ng feelings mo? Huwag kang feelingero. Ang gulo-gulo mo. Lola, huwag ka mag-alala. Gagawin ko lahat para pagalingin ka ni Dr. Ye. Salamat sa concern mo, salamat. Sabi mo kakilala mo si Dr. Ye. Ako. Kilala ko siya. Pinahanap ko na si Dr. Ye. Makakita na rin sila agad. Kuya, si Ate Jingjing ang #1 socialite ng Jingxi. Sino bang hindi niya kakilala? Akala mo kasing katulad to ni Shen Nangs, isang probinsya ng walang alam. Kailan ko ba siya nakilala? Ang gulo talaga. Kaya, pumayag si Dr. Ye na gamutin si Lola dahil sa'yo. Sabi mo si Dr. Ye, pumayag ng gamutin si Lola? Ako, pinakiusapan ko talaga siya para pagamutin si Lola. Sabi niya pag-iisipan niya. Akala ko hindi talaga papayag. Dr. Ye, pumayag talagang gamutin si Lola. E di si Ate Jingjing ang tagapagligtas ni Lola. Magkakaibigan ang pamilya namin. At si Kuya Jingxuan sobrang mabait. Dapat lang tulungan ko. Basta pumayag na si Dr. Ye. Ang laking merito nito, mapapasakin na. Enlif Kiao. Sabi mo kakilala mo si Dr. Ye. Tanong ko lang po, itong si Dr. Ye, lalaki ba o babae? Ano nang pakialam mo? Alam ko, hinahangaan mo siya, pero hindi kanya papansinin. Tama siya. Sino ka ba para makilala? Ang dakilang Dr. Ye. Li Shanshan. Huwag mong bastusin ang ate mo. Wala ka ng baon. Okay lang, di ko papansinin tong bata, pero sa tono nyo, parang sinasamba nyo si Dr. Ye. Siyempre naman, idolo ko siya. Dr. Ye, pambihirang doktor siya. Bakit hindi siya sikat sa buong BJ? Mga walang kwentang doktor na katulad mo. Hindi karapat-dapat na makita siya. Huwag kang masyadong mayabang. Baka ikaw ang mapahiya. Ikaw ang mapapahiya sa huli. Ganyang klaseng manggagamot. Magre-rekomenda ng gamot kay Lola? Nakakatawa talaga. Tama na. Jingxuan, yung doktor na si Ye. Kailan niya ako gagamutin? Bukas ng hapon, sa Moon Tea House. Moon Tea House. Gusto ko ring pumunta. Ano ba itsura ni Dr. Ye? Ano ba? May kailangan ka? Ngayong araw. Papatingin si Dr. Ye kay Lola. Sasama ka ba? Ako, marami pa akong gagawin sa klinika. Hindi na ako sasama. Sixy. Matanda na si Lola. Hindi ako pumapayag sa gamot mo. Dahil, Delikado ang kalagayan niya. ayokong maging responsable ka sa anumang mangyari. Alam kong, para kay Lola ang lahat. Huwag kang mag-alala, si Dr. Yi magre-reseta ng gamot para sa kanya. Gagaling siya sa gamot na ibibigay ni Dr. Ye. Lanan. Yung pulseras na binigay ko sa'yo, hindi mo pa suot. Halika. Isusuot ko na sa'yo. Doktora Ye. Tatanong lang po, kumusta na ang kalagayan ni Lola? Ayon sa doktora, may pag-asa pang gumaling si Lola Lee. Ito ang Race Eta. Inumin lang ng tama sa oras. Gagaling na siya sa loob ng 1 buwan. Totoo ba? Maliligtas si Lola.
Salamat talaga sa doktora. Doktora Ye, salamat sa pagligtas kay Lola. Gusto ko lang sana makapagpasalamat ng personal. Marami ang humihingi ng tulong sa kanya. Espesyal na pabor lang ito sa pagpatingin sa inyo. Hindi siya nagpapakita sa publiko. Idolo ko si Doktora Ye. Pwede bang masilayan lang siya? Naiintindihan niyo naman siguro. Hindi siya magpapakita. Ate Jingjing, kaibigan mo ba si Doktora Ye? Pakiusap, tulungan mo ako. Isang tingin lang please. Wala namang mawawala. Ang sikreto masyado ni Doktora Ye. Pasok na ako para tingnan. Binibini, anong ginagawa mo? Matagal na kaming magkakilala. Dadalaw lang sa kaibigan. Hindi pwede. Walang permiso ang doktora. Hindi ka papapasukin. Tabi. Nasaan si Isiye? Umalis na po ang doktor. Ito. Paano kung ako si Ye? Hindi ba kwintas ni Six ito? Siksik si Ye. Kuya, anong pinagsasabi mo? Si Shen Nangsi, kung doktor siya, babalik na rin ko ang pangalan ko. Nga, Kuya Jingchuan. Marami ang ganyang kwintas. Hindi lang si Shen Nancy meron yan. Marami bang ganyang kwintas sa bilihan? Naman, meron din akong isa na parehong-pareho. Kung ganon, ang kwintas na ito ay kay Isiye. Kung gayon, babae si Isiye. Umalis na ang doktor. Kailangan ko na ring umalis. Kunin niyo ang Race Eta para makabili ng gamot. Babae nga si Isiye. Dadaling ko siya sa pamilya Lee sa susunod para makilala niyo siya. Talaga, Ate Jingjing. Napakagandang balita. Sana maging hipag kita. Gusto mo akong maging hipag mo? Tanungin mo si Kuya Jingchuan kung papayag siya. Kuya, hiwalayan mo na si Shen Nangsi. Pakasalan mo na si Ate Jingjing. Si Ate Jingjing, ang tumatanggap ng utang na loob ni Lola. Ano bang pinagsasasabi mo? Ang pag-aasawa ay hindi laro-laro. Tumulong siya kay Lola. May paraan naman makapagpasalamat sa kanya. Tama naman. Maganda naman ang loob ni Six. Jingchuan, huwag mo sanang hiwalayan si Six. Lola, huwag kang mag-alala. Hindi ako manloloko. Itong si Shen Nangs, ilang araw pa lang sa Lee family. Nakahikayat na kay Lola. Palalayasin ko siya sa Lee family. Boss, malakas ang pamilyang Lee sa Beijing. Kahit makipagkita ka, hindi nila ikakalat ang usapan. Bakit ayaw mong makipagkita? Ngayong, lahat ng bansa nakatutok sa research ko. Hindi kaya magkaka-interes ang mga Lee. Eh di huwag na lang makipagtulungan. Hindi mo maiintindihan. Kung malaman niya ang totoo kong pagkat, mahihirapan na ako umalis sa pamilyang Lee. Boss, mabilis talaga kapag maraming pondo. Yung produkto natin, may release na ngayong buwan. Magiging pinakamayaman ka na. Magaling. Pagkatapos nito, magbabakasyon tayo sa Maldives. Mabuhay ang boss. Sixy, nasaan ka? Oy, may kailangan ka ba? Hindi ba dapat nasa klinika ka ngayon? Kumuha ako ng reseta kay Dr. Ye. Kaso sarado na ang klinika mo. May reseta ka pala. Pwede ka naman magpaibot kahit saan. Hindi kailangan dito lang sa klinika. Sige, alam ko na. O sige nga pala. Anong oras ka uwi? Gusto mong sunduin kita? Baka late na ako makauwi ngayon. Hindi mo na kailangang sunduin ako. Gets ko na. Pag gumaling na si Lola, aalis na siya. Tama ba? Lola, narito na po ang gamot ni... Naku, ang baho naman. Ano ba alam mo? Ang gamot na mapait ay mabisa. Sixy, pinagod mo sarili. Hindi naman po. Lola, mainit-init pa po, dapat inumin ito. Inumin niyo na po agad. Pamilyar ang amoy na to Itong gamot, parang katulad nung niluto mong tsa noon. Iisang amoy. Siyempre, dahil pareho, ang mga sangkap na ginamit. Ganyan talaga ang amoy ng mga halamang gamot. Ito ay reseta mismo ni Dr. Ye. Pag inom mo nitong gamot, parang gumaan ang pakiramdam ko. Si Dr. Yi, talagang magaling. Akala ko dati, hindi ako abot sa 80 anyos. Lola, ano pong sinasabi nyo? Pumunta na sina nanay at tatay para ihanda ang ika-80 mo. Kayo pong katawan, aabot pa sa 100 taon ang edad. Ika-negatibo 80 kaarawan ni Lola. Dapat din akong maghanda ng regalo para kay Lola. Bakit hindi ka patulog sa ganitong oras? Jingchuan, may plano ka ba bukas? Anong balak mo? Wala naman masyadong importante. Gusto ko lang, samahan mo ako mamasyal.
Okay, wala akong pasok bukas. Pwedeng samahan kita. Sige, usapan na yan. Yoy. Matutulog na ako. Good night. Good night. Reward mo ito. Ning, Bigla mo bang napansin, mabuting lalaki ako? Buti nakikilala mo ako. Pinapasama mo ako mamasyal. Para pa lang, hanapan natin ng regalo si Lola. hindi ko alam ang gusto ni Lola eh. Ikaw ang paboritong apo niya. Magugustuhan niya pili. Kumpleto na lahat kay Lola. Hindi mo na kailangang magbigay. Hindi pwedeng ganon. Mahal na mahal ako ni Lola. Dapat makapili ako ng perpektong regalo. Kung gano'n, gusto mo bang makapagpasaya talaga sa kanya? Siyempre naman. Tulungan mo nga ako pumili. Huwag nang pumili. Ang hiling ni Lola, magkaroon ng apo sa tuhod. Kumusta? Gusto mo bang ipadala? Pwede kitang tulungan. Grabe ang topic ah. Pwede ko bang malaman to? Ang regalong ito, hindi naman kailangang masyadong perpekto. Parang walang sinseridad. Ayoko namang isugal ang sarili ko. Para lang sa sinseridad. Ha? Kuya Jingchuan, nandito ka rin pala. Ang swerte naman. Sis, Kiao ba, may tracker ka ba? Dito pa nagkita. Kasama ko asawa kong mamasyal. Asawa? Yung probinsyana? Anong taste ni Boss Lee? Si Jingjing na social di pinakasalat. Probinsyana ang napangasawa. Hi sis, Shen, nagkita na naman tayo. Pinagchichismisan niyo ako. Narinig ko lahat ah. Kuya Jingchuan, uminom na ba si Lola na gamot ni Dr. Ye? Gumaling na ba? Mas okay na siya. Salamat sa paghanap kay Yeye. Walang anuman Kuya Jingchuan. Pamilya na rin naman tayo. Trabaho ko to eh. Magkano ito? Ganda ng taste niyo, miss. Bagong dating lang tong Jade. Bihirang klase to. Isa lang sa buong mundo. 880,000 lang ang presyo. 880,000. Ang mahal naman ito. Ang magandang produkto ay sulit sa presyo. At saka, kayo at ang asawa mo ay napakamakisig. Bagay lang ang mamahaling alahas sa inyo. Kukunin ko ang bracelet na ito. Pero itong bracelet, ito po'y napili na ng binibini. Hindi mo ba nakikita? Wala naman siyang pambili niyan. Nga at saka, probinsya na lang siya. Saan siya hahango ng pambili niya? Minamaliit ninyo ang asawa ko. O ako ang minamaliit ninyo. Ginoong Lee, hindi namin ibig sabihin yun. Kasal kayo sa probinsya. Para lang sa pamilya niyo, di ba? Bakit niyo pa pinagtatanggol? Ako ang bibili ng bracelet. Magbabayad na ako gamit ang card. Ngayon din pakibalot na ng bracelet. Jingjing. Bibilhin ni Ginoong Lee ang bracelet para ibigay sa'yo. Pangit ka na nga. Ang lakas pa ng loob mangarap. Kuya Jingchuan, nakahanap ako ng doktor para kay Lola. Hindi ka ba nagtatanong kung ano ang gusto kong kapalit? Kahit anong regalo mo lang ang gusto ko. Sige, naintindihan ko na. Nababalot na po ang inyong order. Salamat, mahal. Isang jade bracelet na nagkakahalaga ng 880. Ito ang aking regalo para kay Lola. Bakit hindi binigyan ni Young Master Lee si Jingjing? Ipapili ko kay Ast. Shen ang regalo mo, ipapadala niya sa bahay mo. Si ASST. Siya nang pipili ng regalo ko. Bakit hindi ikaw mismo ang pumili? Wala akong oras. May oras ka pang mamasyal kasama si Shen Nang. Sa pagpili ng regalo, wala kang oras. Kuya Jingchuan, malapit na ang 80 kaarawan ni Lola. Naghanda ako ng isang napaka-espesyal na regalo. Gusto mong malaman? Sabihin mo na ng diretsyo. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Magugustuhan mo rin ang red along ito. Nakapag-set na ako kay Dr. Ye. Sa araw ng kaarawan niya, pupunta siya para kay Lola. Ibig mong sabihin si Dr. Ye ay pupunta sa aming angkan. Ano sa palagay mo, Kuya Jingchuan? Sorpresa, di ba? Sandali lang. Kailan ka nakipag-set kay Dr. Ye? Bakit hindi ko alam? Kailan ako nakipag-set kay Dr. Ye? Kailangan ba kitang i-update? Pagdating ng ika-negatibo 80 kaarawan, makikinabang ka rin, makikilala mo ang tanyag na Dr. Ye. Ano man ang mangyari, salamat sa pag-aasikaso mo sa amin. Ipapili ko kay Ast. Shen ng magandang regalo para sa'yo. Kuya Jingchuan, hindi ko kailangan ng mamahaling regalo. Ang kailangan ko ay... Bakit bigla akong nasusuka? Pabigyan naman kayo, pupunta ako sa sisi. Ano ba? Gusto niyong manggulo? Kayo lang ba ito? Kulang pa kayo. Akala mo pareho ka ng iba. Laging nananapak. May sasabihin lang ako sa'yo. Ano nang sasabihin mo? Shen Nang si. Maghihiwalay na kayo ni Young Master Lee.
Alam niya ang kasunduan namin ni Li Jingchuan at ako. Kung aalis ka ngayon kay Young Master, bibigyan kita ng pabuya, kapalit ng pakikisama mo. Pero kung maghihintay ka hanggang paalisin ka ng mga Li, wala ka nang makukuha. Bakit ang lakas ng loob mo? Papaalisin ako ng mga Li? Bakit ka nagmamadali? Mukhang hindi niya alam ang kasunduan namin ni Li Jingchuan. Sa ika-80 kaarawan ng lola, pupunta si Jie sa amin. Kung paalisin ka ni Jie, sa pamilya, sa palagay mo titiisin ka pa nila. Nakakapagtaka. Wala naman akong ginawa kay Iye. Bakit niya ako ipapaalis? Kaibigan ko si Jie. Kaibigan mo. Baka naman peke lang yan. Huwag mong hamakin si Jie. Shen Nangxi, hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Sino ba si Jingjing sa paningin mo? Kilala siya ng lahat. Kaibigan niya si Iye. Ano na nakakagulat doon? Bakit ko naririnig na si Iye na ito? Ayaw makipagkaibigan. Ano ba alam mo? Kaya kung papagtanggalin niya si Lola, at kaya ko dalhin siya sa pamilya Li. Wala talagang pinag-aralan itong probinsyana. Binibigyan ka ng pagkakataon ni Jingjing. Makipaghiwalay ka na kay Young Master Li. Baka ipapataboy ka nila. Sa huli, ano pa raw na? Socialite ng BJ. Nagpapanggap na dalagang hinahabol. Sino sinasabing hinahabol? Ikaw na nagsusumigap para lang pansinin. Sayang lang. Matibay ang samahan namin ng asawa ko. Kahit pa si Isiye, hindi makakapagpalabo ng relasyon namin. Isang probinsyana. Ang lakas ng loob. Walang hiya talaga. Sino ba talaga ang walang hiya? Aabangan ko. Sa ika-negatibo 80 kaarawan ni Lola. Kung sino ang pauwi. Humiwalay ka. Shen Nangxi, magdaramdam ka rin. Matibay na relasyon. Mga bula, sa ika-negatibo 80 ni Lola, gagaling na siya ng tuluyan. Hindi na ako paaalisin. Pagkatapos ng selebrasyon, aalis ako ng kusa. Ano nang kinukutkot mo dyan? Mag-ikot pa ba tayo? Regalo para kay Lola. Nabili na natin lahat. Wala nang kulang. Ha? Para raw kay Lola ito. Ano pa ba? 880. Ibig mo bang ipamigay ito sa akin? Bakit hindi kita pwedeng regaluhan? Sinabi ko na ayaw ni Lola sa Jade. Bumili ka na lang ng ibang regalo. Ayaw nga ni Lola sa Jade. Ano na gagawin natin sa 880 na Jade? I-refund mo na lang kaya ito. Nancy Shen, hindi ko kailangan ang 880,000. Kahit 88 milyon pa yan, okay lang. Naiintindihan ko na. Ayaw mo talagang tanggapin ang mga ginagawa ko para sa'yo. Akala mo gumaling na si Lola, kaya alis ka na agad. Hindi naman. Bakit ka biglang nagalit? Kaya pala sabi nila pabago-bago mood mo. Ang dali mong maniwala sa chismis. Sa paningin mo pala ako eh. Ganoon ka ba ba? Hindi ko naman sinabi iyon. Huwag kang mag-overthink. CJ. Nancy Shen. Sasabihin ko sa'yo. Para sa'yo ang bracelet na ito. Kung itatapon mo o itatago, bahala ka. May trabaho ako sa opisina. Aalis na ako. Sabi nila mahirap unawain ang babae. Pero mas komplikado pa ang lalaki. Boss, nagtagumpay tayo. Successful ang research project natin. Nakahinga na rin tayo. Pupunta na ako dyan. Jing Chuan, Ma, bakit hindi ka pa natutulog? hindi pa ako inaantok. Ikaw ba, bakit gising ka pa? Si Zixi ba di pa umuwi? Hindi naman. Wala to sa kanya. May trabaho pa ako. Ikaw at Shishi, nag-aaway ba kayo? Wala po. Nanay, matulog na kayo. Huwag nang makialam. Sige, usapin yung mag-asawa. Huwag na akong makiilam, matutulog na ako. Okay lang kami. Maaga matulog. Ang tinatawagan ay naka-off ang Boss Lee, gising pa kayo? Tanong ko lang. Sino ang kaibigan ni Shen Nance? Bigyan mo ako ng numero niya. Kat nyo ang kaibigan ni Mrs. Ako, anong pinagsasabi mo? Bigay na ang numero. Hahanapin ko po. Huwag nang hanapin. Bilis, alis na. Aalis na ako. Ikaw, di ka pa natutulog? Shen Nancy. Bakit ang tagal mo? Alam mo bang kinabahan ako? Nagkita lang kami ng kaibigan. Nalimutan ang oras. Kaya, naghintay ka sa akin. Shen Nancy. Sinong kaibigan yun? Kailangan bang naka-off ang phone? Naka-off ang phone ko. Hindi ba? Siguro lobat na. Di ko chinek ang phone ko buong araw. Sige na.
Huwag ka nang magalit. Hindi ko na ulitin to. Kung next time malate ulit ako, magsasabi ako sa'yo. Ano sa tingin mo? Shen Nancy. Akala ko di ka nababalik. Siyempre naman, ito ay dahil may espiritu ako ng kontrata. 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 Ikaw Shen Nancy. Puro kontrata lang nasa utak mo. Hindi ah. Ano namang mali sinabi ko? Bakit galit na naman? Li Jingchuan, anong ginagawa mo? Parurusahan kita. Nag-late lang naman ako, di naman ako nagkasala. Li Jingchuan, nababaliw ka. Nababaliw na ako. Ewan ko ba nitong mga nakaraan? Sa pagtulog at paggising, ikaw ang laman ng isip ko. Shen Nancy, pwede ba alisin mo sarili mo sa utak? Eto ka pa, utak mo yan sa ulo mo. Anong magagawa ko? Pwede bang wag mong bilangin oras? Para quits tayo. Paano mo nalaman? Binibilang ko oras para quits tayo. Shen Nancy, pinatulog mo ako. Dapat panagutan mo ako. Lasing lang ako no, di ko naman sinasadya. Babae kang manloloko. Hindi ako manloloko. Kung talagang lugi ka, matulog ka rin sa akin. Pwede naman tayong matulog na lang ulit. Matulog tayo ulit. Ikaw ang may sabi niyan ha. Ako kasi, biro lang naman yun eh. Pero ako, seryoso na pala. Shen Nancy, kung nagsisisi ka na ngayon, huli na ba? Ito pang sobrang gwapong lalaki. Hindi naman ako lugi. Hindi ako nagsisisi. Ang medical research ni Dr. Ye ngayon, walang katulad sa kasaysayan. Alam ba ng mga conglomerate dito't sa labas, nag-agawan silang lahat para lang makakuha ng authorization. Ang kuya mo, makukuha kaya niya? Close na close si Ate Jingjing at Dr. Ye siguradong makukuha ng kuya ko yan. Shen Nancy, anong kinakatawa mo? Si Ate Jingjing kasi ang modelo ng kababaihan. Ikaw kasi walang silbi, tanghali na nang gigising. Di ko alam bakit pinakasalan ka ng kuya ko. Paano ka nagsasalita sa hipag? Mali ba ang sinabi ko? Nung ika-80 birthday ni Lola, kasama pa si Dr. Ye para batiin siya. Sa buong Beijing, si Ate Jingjing lang ang may ganyang koneksyon. Ano ba naman to? Paniwalang paniwala ka kay Jingjing. Gusto ko nga makita kung ano itsura ni EC eh. Sana mas maganda ako sa kanya. Hindi ko alam kung mas maganda pa ako sa kanya. Salamat sa biyaya ni Ate Jingjing. Makikilala mo rin siya. Pagdating ng panahon, siguraduhing pasalamatan mo ng maayos si Ate Jingjing. Walang problema. Pagdating ng panahon, siguradong pasasalamatan ko siya ng buong puso. Sile, nalaman na ng aming tao. Ang core leader ng research team ni Dr. Yi. Narito ang kanyang profile. Lei Yunfeng. Pamilyar ang pangalang ito. Siya'y dating child prodigy. Noong teenage pa lang ay nasa abroad. Maraming medical awards ang napanalunan. Nawala lang siya sa eksena nitong mga nakaraang taon. Akala ko ba kasama niya si Dr. Ye? Makukontak pa kaya siya? Sinusubukan ng makipag-ugnayan ang team natin. Bilisan nyo. Ipakita ang pinakamalaking sinseridad para makuha ang authorization na ito. Naiintindihan ko na ang gagawin. Hoy, sandali. May iba pa po bang utos, Sili? Alam mo ba kung ano ang pinakaangkop na regalo para sa babae? Para po ba ito sa misis nyo? Sili, hindi naman talaga. Madami na akong naibigay na regalo sa kanya. Pero parang, hindi niya gaanong nagustuhan ang mga binili ko. Hindi rin kasi ako masyadong nakapagkaroon ng girlfriend. Kaya mahina ako sa ganitong bagay. Pero sa palagay ko, karamihan sa mga babae ay hindi tatanggihan ng malaking diamante. Malaking diamante. Sige, nakuha ko na. Aalis na muna po ako. Mukhang si Siili ngayon ay tunay na nahulog na. Lola, hiling namin ang mahabang buhay parang karagatan at tibay ng bundok. Salamat sa inyong lahat. Mag-shot kayo sa inyo. Lola, nabalitaan naming si Dr. Gabi ang gumamot sa inyo. Nakita niyo na siguro ang misteryosong doktor. Pero sabi nila sa paggamot ni Dr. Gabi, isang pirasong sinulid lang ang gamit at hindi nagpapakita. Ngunit Lola, nakita niyo ba talaga si Dr. Gabi? Ano ba ang itsura ng doktor na ito? Parang, lahat kayo ay interesado lang sa doktor. Huwag na kayong magtanong. Si Dr. Gabi ay personal na darating ngayon para sa kaarawan ni Lola. Totoo ba? Darating si Dr. Gabi. Nariyan na siya. Sisi, halika rito. Sino sa kanila ang doktor? Ipapakilala ko sa ang aking manugang na babae, si Sisi.
Lola Lee, huwag na ninyo siyang ipakilala. Kilalang kilala na namin si Shen Nangxi. Probinsya lang naman siya. Pangahas mong insultuhin ang manugang ko. Lumabas ka rito. Mga gwardya, Lola Lee, Sisi, sa tahanang ito. Walang manlalait sa iyo. Lola, ang bait-bait ninyo po sa akin. Kayo po'y napakabuti. Ayoko na sanang iwan pa kayo. Lola, napakaganda ng manugang. Tingnan niyo ang laki ng puwit. Siguradong magkakaanak ng lalaki. Siksi, ang pagsama niya sa pamilya natin ay para maging masaya. Hindi para magsilang lang ng anak na lalaki. Ako ang may pagkakamali. Pasensya na Anong po. karapatan niya? Magkaanak sa kuya ko. kailan darating si Dr. Ye? Nga, marami na kaming sinubukang imbitasyon kay Doktora Ye. Pero hindi pa rin namin siya nakita. Ngayon lang sa bahay ng mga Lee. Namin siya makikita. Sobrang nakakagulat talaga. Huwag kayong mag-alala, malapit nang dumating si Dr. Ye. Close na magkaibigan si Ate Jingjing at Doktora. Sabay silang darating ngayon. Balita ko palang na mabait at madaling makisama si MS, Kiao. Maraming kakilala. Pati pala si Dr. Ye kilala niya. Mapapalad ang lalaki. Makakasama niya sa buhay. Dito sa BG, isang tao lang ang karapat-dapat kay Eve Kiao. Si Young Master Lee. Sayang lang, kasal na pala siya. Totoo nga, bakit kaya pinili ni Young Master Lee ang isang probinsyana kesa sa mga dekalidad na dalaga? Puro ganda lang naman yun. Hindi ko maintindihan. Jing Chuan, naniniwala ka ba? Kakilala talaga ni Kiao Jingjing si Doktora Ye? Kung hindi naman pala sila magkakilala, bakit pa pumayag si Dr. Ye na gamutin si Lola? Pwede kayang. Nangyari lang ito ng natural at walang kinalaman kay Kiao Jingjing. Nagkataon lang. Dumating na si Ile Kiao. Hindi ba't kasama si Miss Kiao at si Dr. Yi? Sino si Dr. Yi? Mga walang mata, si Dr. Yi ay dumating na. Ano, dumating na? Sino iyon? Ate Jingjing, baka si Doktor Ye. Ang kasama kong ito, ang bantog na, Dr. si Inas Yi. Akala mo ba kailangan? Ye ang apelyido niya? Ha, siya pala si Dr. Ye. Ang bata pa ni Dr. Ye. Nga, akala ko matanda na. Si Dr. Yi, 70 taong gulang. Mukha ba akong ganun katanda? Ako po si Doktor Ye. Bakit nasa kanya ang bracelet ko? Sabi mo sa'yo ang bracelet na ito. Nawala ko ito noon at hindi ko mahanap. Saan mo ito nahulog? Nahulog ko sa clinic siguro. Yung bracelet, galing kay Dr. Ye. Noong nagpagamot si Lola, nahulog noon sa Moon Tea House. Kaya pala, si Kiao Jingjing ang nakapulot. Ikaw pala ang nagligtas sa akin. Doktor Ye. Salamat po sa pagligtas sa lola ko. Bilang mga doktor, tungkulin naming tumulong sa nangangailangan. Walang anuman. Pareho ng Lee at Kiao family na siya ang Dr. Ye. Walang duda, totoo yan. Dr. Yi, balita ko ang inyong proyekto. Interesado ang aming kumpanya. Hindi ko alam kung maaaring makuha ang karapatan. Hoy Doc, interesado rin kami. Pwede ba tayong mag-usap? Doktor Ye, pakinggan naman ang aming kumpanya. Taos puso kaming nais makipagtulungan. Hoy. Dumating si Dr. Ye sa Lee family para sa kaarawan ni Lola Lee, hindi para sa negosyo. Ano ba tong ginagawa niyo? Tama, narito lang ako dahil sa respeto sa Lee family. Kayo ba? Sino kayo? Talagang dakila ang doktor. Napakamakapangyarihan ng dati. Maraming salamat Dr. Ye sa pagbibigay puri sa aming pamilya. Maupo po kayo. Huwag na, may handog ako para sa inyo. Aalis na ako pagkatapos. Dr. Yi, malaki ang naitulong ninyo sa amin, kaya dapat kaming ang magbigay ng handog sa inyo. Hindi na dapat magbigay pa ng anuman sa lola ko. Wala naman siyang dala. Ano kaya ang pakay nila rito? Hindi, dahil nandito na. Kailangan talagang iabot ang handog. Doktor Ye, ano kaya ang handog ninyo para sa lola ko? Bagamat gumaling na ang lola, matanda na rin siya. Kailangan pang alagaan ng mabuti. Ipapakonsulta ko ang kanyang kapalaran para mapahaba ang buhay niya. Marunong din pala si Doktor Ye. Hindi ko inakala. Nabihasa rin siya sa pagtatalas. Talagang may angking galing. Parang may amoy ng masamang plano. 80 anyos na ako. Bawat araw na mabubuhay ay pabor na sa akin. Sa tingin, hindi na kailangang itala. Kailangang magpakonsulta ka. Dapat mabuhay ka hanggang 100. Tama po sila. Lola, mabuti lang ang intensyon ni Doktor Ye. Huwag niyo pong sayangin. Siksi, ano sa palagay mo? Dapat ba talaga? Lola, bakit kayo nagtatanong kay Shen Nangxi? Wala siyang karapatan dito. Lola, kung ito, regalo ni Dr. Ye sa inyo. Subukan niyo na po. CJ, tingnan natin kung ano. Ang mga pakanan nila, papunta na si Xiao Li, si Kiao Jingjing at ang impostor na ito, ay mabubuking din. Doktor Ye, aabot ba ng 100 ang lola ko? Ano ng problema? May masama ba sa resulta? Sa kapalaran ng lola, kaya niyang mabuhay hanggang 100. Ngunit, may masamang elemento sa angkan ng Lee na sumasalungat sa kanya. Kung hindi ito aalisin, maaaring mangyari ang masama. Paano nangyari ito? Invasive species, ang may kasalanan sa lola ko. Doktor Ye, sabihin niyo na, ano talaga ang nangyari? Siya nga. Hindi ito konsensya. Lantarang plano ito. Anong kalokohan yan? Siksiksi ang may kasalanan. Tama siya. Isinilang siyang mahirap, hindi dapat naririto sa masaganang tahanang ito. Hindi totoo yan. Pwede pang tiisin ang ibang kasinungalingan, pero isinumpa mo pa ang estado ko. Napakalupit mong magsalita. Si Shen Nangxi, dapat na tagapagmana ng Shen, pero itinapon sa probinsya noong bata pa. Hindi ba't isinumpa na siya? Tumpak ang hula ni Dr. Ye.
Shen Nangsi, ikaw pala ang Samira kay Lola. Sabi ko na nga ba, noong dumating ka sa aming Lee family, nagkaroon ng aksidente si Lola. Ikaw pala ang malas. Please Shanshan, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ako naniniwala dito, at hindi rin totoo kay Sixi. Tama na ang mga chismis. Mabuti ang asawa ng apo ko. Paano niya ako masasaktan? Kahit na may masamang pala, basta't magkasama sila ni Jingchuan. Handang-handang mamatay. Kuya Jingchuan, galing mismo kay Dr. Ye ang hula. Walang daya dito, dahil lang kay Shen Nangsi. Pababayaan mo si Lola. Kuya, para kay Lola, palayasin mo na si Shen Nangsi. Dr. Ye, wala bang ibang solusyon? Malaswa ang kapalaran nitong babae. Makakaapekto sa mga nakatatanda sa pamilya Lee at magdudulot ng kaguluhan sa buong angkan. Ang tanging solusyon ay palayasin siya sa tahanan ng mga Lee at ipagbawal ang pagbalik magpakailanman. Mga tauhan, paalisin niyo agad si Shen Nangsi sa pamilya Lee. Sandali. Sixi, kung talagang aalis ka, sasama ako sa'yo. Dito ang tahanan. Paano ka aalis? Pero ako, Huwag kang mag-alala. May pagbabago ang lahat. Shen Nangsi, ang lakas ng loob mo, hinamak mo si Dr. Ye. Ginaya niya ang identidad ko. Bakit hindi ko siya papanagutin? pang-aangkin ng identidad. Ano ang ibig sabihin niya? Shen Nangsi, isang walang kwentang probinsyana. Anong identidad ang maaangkin mo? Nilapastangan mo ako. Alam mo ba ang kapalit nito? At alam mo ba ang kapalit ng pag-angkin sa identidad ko? Katawa-tawa. Sinasabi mong si Dr. Ye ang impostor. Ibig mo bang sabihin, ikaw ang tunay na Dr. Ye? Sa wakas nakatuklas ka rin ng katotohanan. Ako ang tunay na Dr. Ye. Natapos na ang research. Gumaling na si Lola. Panahon na upang ibunyag ang totoo. Ano? Siya pala ang Dr. Ye. Diyos ko. Shen Nangsi, ano ba ang kalokohang sinasabi mo? Imposibleng ikaw ang Dr. Ye. Paano naman hindi posible? Naaalala mo pa ba, yung pinakuluan kong gamot para kay Lola? Matagal ko nang alam ang sakit ni Lola, pero pinigil ninyo akong magbigay ng gamot. Kaya ginamit ko ang pangalang Hating Gabi na doktor, para muli kong masuri si Lola nang hindi nahalata. Ang ibig kong sabihin, bakit pamilyar ang amoy ng gamot na yun? Pareho pala ng ginamit kong gamot. Sixi, ikaw ba talaga ang gumamot sa akin? Huwag kayong magpaloko sa kanya. Malinaw na, nakita ng Hating Gabi na doktor ang masamang kapalaran niya. Para lang makaiwas siya sa kapahamakan. Kasinungalingan lahat ito. Dumalo ako sa pagdiriwang ninyo ng may magandang intensyon. Tapos ganito ang pagtrato sa akin. Ang Hating Gabi na doktor ang nagligtas kay Lola. Nilalapastangan ni Shen Nangsi ang doktor. Dapat ninyong parusahan ang babaeng ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Sino ba talaga ang tunay na Hating Gabi na doktor? Noong nasa tea house tayo, nung tiningnan natin si Lola, hindi naman tayo nagkita. Paano mo patutunayan na ikaw ang doktor? Ako. Hindi ba pinaalis na ako ni Ezia Kiao pagkatapos maghula? Hindi ako handa sa mga ganitong Kuya Jingchuan, mapapatunayan kong siya ang tunay na doktor. Paano mo ito patutunayan? Ako ang nag-anyaya sa kanya para gamutin si Lola. Bakit hindi ito sapat na patunay? At saka, kung tunay na doktor si Shen Nangsi, bakit ngayon lang niya sinabi? Tama, si Shen Nangsi ay isang impostor. Muntik na tayong maloko niya. Sixi, ano ba talaga ang nangyari? Lalo akong nalilito sa mga sinasabi nila. Lola, kailangan mo lang maniwala na ako ang tunay na doktor. Hindi mapaniniwalaan ang kasinungalingan. Ang peke ay hindi magiging Isa kang peke. Huwag mong sabihing manghula ka. Sa totoo lang, ang medisina ay di mo nga alam. Shen Nangsi, sasabihin mong peke siya. Ano ang ebidensya mo? Natunay ka. Kung wala kang mapakita ngayon, at ininsulto si Dr. Ye, ang lahat ng naririto, hindi ka palalampasin. Ako ang sasaksi. Siya ang dating henyo sa larangan ng medisina, Li Yunfeng. Nawala siya sa eksena ng ilang taon. Bigla na lang sumulpot dito. Sino ka? Hindi mo ako kilala. Nagmamalaki ka pang doktor ka. Binibining Kiao. Ano na ang gagawin? Shen Nangsi, ano ang relasyon mo sa lalaking ito? Trader ka kay Kuya Jingchuan. Mga probinsyana nga talagang maliliko. Di ko inakalang. Isusubo mo pa ang sarili mo. Shen Nangsi, ang lakas ng loob mong paluin ako. Ang asawa ko, inapak. Kuya Jingchuan, may kalaguyo na siya. Ipagtatanggol mo pa siya. Anong kalaguyo? Yung sampal ko kanina. Parang di ka natuto. Si Leon Feng ang pangalan niya. Kilalang henyo sa medisina. Ano, ikaw pala ang batang henyong si Leon Feng. Ginoong Li, saan po kayo nagpunta nitong mga nakaraang taon? Bakit hindi po kayo nagpakita? Talagang kailangan kayo ng medisina. Hindi ako tumigil sa pag-aaral ng medisina. Nitong mga taon, kasama ko ang aking mentor na si Dr. Ye. Si Dr. Ye ang mentor mo. Alam mo kung sino siya talaga. Ginoong Li, ngayon sa pamilyang Li, may dalawang nag-aangking Dr. Ye. Tingnan mo nga, sino sa kanila ang tunay? Siya, ang tunay na Dr. Ye. Si Shen Nangsi pala, ang totoong Dr. Ye. Nancy, ikaw pala si Dr. Ye. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tatakbo ka? Madali lang patunayan kung sino ang tunay. May natatanging paraan ako. Isang kakatuwang pamamaraan kapag hinawakan ko kahit sino, mapipilitang magsabi ng totoo. Mas epektibo pa sa test sa pagsisinungaling. Bakit ako hindi makagalaw? Pinagmulan ka ng pamilyang Li. Gusto mo pang mabuhay? Kung magkatotoo ka sa akin. Ngayon, simula sa oras na ito, sagutin mo lahat ng tanong ko. Marunong ka ba ng medisina? Hindi.
Hindi marunong ng medisina. Nagpakapaka pa ng doktor. Mandidilim ang paningin mo dyan. Bakit ka nagpapanggap kay Iye? Sino ang nag-utos sa iyo? Gayahin ka. Makukuha ko ang 2 pugi na pre. Si Kiao Jingjing ang may utos. Ano ba talaga ang nangyayari? Ewan ko. Anong kalokohan yan? Kailan kita inutusan? Nadaya rin ako sa iyo. Si Kiao Jingjing. Bukod sa pagpapanggap kay, ano pa ang pinagawa? Magpapanggap na manghula, tapos paalisin ka ng mga Lee. Mapapangasawa niya si Young Master Lee. Yun pala, plano pala ni Miss Kiao ang lahat. Paano nagkaroon ang mga Kiao ng anak na walang hiya? Hindi totoo yan. Huwag kayong malinlang sa kanya. Maaari kong ipaliwanag. Malinaw na ba ang katotohanan? Hindi ko inakala. Ganito pala kasama si Kiao Jingjing. Pinagtritripan ang manugang ko. Tanggalin niyo siya rito. Lola, wala akong kasalanan. Pati itong impostor. Dalhin sa pulisya. Pagod na ako ngayon. Umuwi na kayong lahat. Sixy, pasensya na. Ikaw pala ang nagligtas sa akin. Nung nagising ako sa kabaong, ikaw rin pala ang gumawa. Siyempre. Pasensya na, Manang. Akala ko mali ka palagi. Ayos na. Huwag na kayong magsabi ng pasensya. Baka ako pa ang kailangang humingi ng tawad. May itinatago rin ako sa inyo. Manang, bukod sa mga lihim mo, na ikaw ang Night Divine Doctor, ano pa ang mga sekreto? Kontrata lang ang kasal namin ni Jing Chuan. Ano? Kontratang kasal? Ang kasal namin ni Jing Chuan ay para lang sa swerte ni Lola. Ngayong gumaling na si Lola, tapos na ang kontrata namin. Naku, kung alam ko lang na ganito, hindi na sana ako uminom ng gamot. Lola, bakit niyo po nasabi yon? Mas mabuti na malusog ka. Masakit magkasakit. Kapag naalala kong hindi ka na apo, lalong sumasakit ang puso. Inay, Zixi, pero ang Night Divine Doctor ay talagang magaling. Hindi natin pwedeng kulungin. Dapat siyang palayain. Tama, kahit gusto ko silang dalawa, hindi ko hahayaang masaktan Siksik. Sige na, kasalanan ni Jing Chuan kung bakit ayaw mo na. Hindi niya naibalik ang puso. Sixy, dalawin mo pa rin ako palagi ha. Ang tanga ko dati, gusto ko pang paghiwalayin sila ni Kuya. Huwag kayong mag-alala, Lola. Babalik-balikan ko po kayo. Maaga pa man ang oras. Kailangan ko nang umalis. 6 Kayo na ba ang alis mo? Plano ko rin naman na pagkatapos ng birthday ni Lola, aalis na ako. Talagang, binibilang mo talaga ang mga araw. Mauna na ako. Ihahatid kita. Pasensya na, hindi ko nasabi ang tunay kong pagkat... Alam ko, hindi mo sinabi ang totoo mong katauhan. Dahil, wala kang tunay na pagmamahal sa akin. Kaya simula't simula pa, itinuring mo lang akong kasama sa negosyo. Huwag namang ganoon. Mabuti naman kayo at ang pamilya. Mabuti naman lahat. Yan ang tingin mo sa akin, hindi ba? Sa tingin ko rin, isa kang taong may matibay na kasunduan sa negosyo. Pumupuri ka ba o ng insult? Ikaw na bahala magpakahulugan. Hating gabi na, aalis na ako. Shen Nancy. Li Xiao, may iba pa ba? Ito, para sa'yo. Bakit mo ako binigyan ng singsi? Bakit pa kailangang tanungin? Isipin mo na lang, ito ay alaala sa ating pagwawakas ng pakikipagtulungan. CJ. Salamat. Shen Nancy. Shen Nancy. Aray. Kawawa naman siya. Lalaking to, mukhang sobrang cold. May ganitong side din pala. Shan, ipadala mo tong video kay Sixy. Sendan natin 660. Nay, huwag na siguro, nakakakahiya ito eh. Anong nakakahiya dun? Ay send mo na kay Zixi. Sige, bukas ay add ko na si Bunso. Boss, ano bang nangyari kay Young Master Lee? Gusto mo siya? Sa amin niya, trabaho lang, walang feelings dati. Pero panong panoorin man, parang may something kayo ah. Magmaneho ka na lang. Pakialamero ka pa eh. Yung sabi mong hindi naman dapat nangyari. Sa wakas natapos na. Dapat masaya ako, di ba? Bakit parang wala akong nararamdaman? Mukhang tapos na nga lahat. Parang panaginip lang lahat. Lito, ikaw talaga. Kanina pa kita nakikilala dito. Akala ko nagkakamali ako. Ah, Susan ha, Lanan, dumadaan lang ako rito. Ah, na pala, bakit isinara ni Nancy ang klinik niya? Alam na ng lahat siya ay haring manggagamot. Nagsisiksikan ang mga pasyente. Puno na ang ospital ng mga pasyente. Kaya isinara na ang klinik. Tsaka, sobrang abala na siya. Wala nang oras sa klinik. Anong pinagkakaabalahan niya? Ilalabas na ang bagong medical equipment. Abala siguro sa quality testing. Mabuting abala yan. Kapag abala siya, wala siyang panahon sa pag-ibig. Ha, ano raw? Wala lang. Susan, huwag mong sabihin na naparito ako. Sigurado, lihim to.
Boss, kumusta ang test results? Lahat ay maayos. Maraming kumpanya ang gustong mag-license. Malapit na matapos ang testing. Makikipagpulong ba tayo? Sa labas na tayo mag-usap. Boss, narinig ko ba talaga yon? Parang may umiiyak kanina. Yung, interesado ba ang Lee Enterprise sa partnership? Siyempre, matagal na nilang kinontak ang kumpanya. Mag-set ka ng meeting sa kanila. Ako mismo makikipag-usap. Sige, ayusin ko na. Makinig ka. Sabi mo maraming babae si Luyuha dahil hindi ka marunong kumilos. Samantalang ako si Lee Jingchuan. Sa buong buhay ko, si Shen Nancy lang ang babae. Boss Lee, seryoso ka talaga kay Shen Nancy? Kasal na kami ni Nancy. Asawa ko na siya ngayon. Paalala ko sa'yo. Kapag inistorbo mo pa siya, mawawala ang inyong pamilya sa Jing City. Hindi na po. Paumanhin, Shen Nancy. Patawarin niyo ang kamalian ko. Kung wala nang iba, aalis na ako. Alis na. Salamat ha. Alam ko, mga sinabi mo kanina, para lang galitin si Luyuha. Hindi ko to seryosohin. Paano kung totoo lahat? May balita ako ngayon lang. Pumayag si Iria na gamutin si Lola. Ha, kaya pala ganito kakagalit dahil okay na ang kalagayan ni Lola. Sixy. Alam ko. Inaantay mo lang gumaling si Lola para makipaghiwalay sa akin. Pero paano kung sakali lang naman, ako'y isang mabuting lalaki. Magbabago ba isip mo? Lee Jingchuan nalaman ko ngayon. Mabuting lalaki ka nga talaga. Ginang. O hindi pala, Engel Shen, nakarating na rin po kayo. Si President Lee nandito na ng 6 din. Alas 6, hindi ba 11 ang usapan? At sarado pa ang tea house ng alas 6. Ako mismo ang humatak sa kanya sa bahay. Narito na si Engel Shen. Sige po, tuloy po kayo sa loob. Pasok tayo. Pasensya na, mukhang nahuli ako. Okay lang, kakarating ko lang din. Tungkol sa partnership, ano mang hiling ng kumpanya nyo, ang Lee Corporation, kayang tuparin lahat ng hiling nyo. Wala namang espesyal na hiling. Nangunguna ang Lee Corp sa bansa. Pananalo tayong pareho dito. Kumbinsido na ba kayo sa deal? Siguro naman, pero ang Lee Corp, may iba pa ba kayong kondisyon? Ano pa bang hiling namin? Ang professionalism mo, kilala na kita. Alam mo naman, magaling kang kasama sa negosyo. Parang may halungkat to sa mga detalye. Ipapadraft ko kay Xia Uli. Siya ang makikipag-ugnayan sa inyo. Kaya pala na Shen, nagsasawa ka na sa akin, ipapasa mo na sa ibang lalaki. Mga bagay na pwedeng ipasa sa iba. Bakit mo gagawin lahat? Nakakapagod. Kailan kita makikita muli? Kailan mo gusto akong makita? Mukhang hindi rin ako gusto ni Lee. Shen Nancy, wala kang puso. Shen Nancy, sa bawat sandali, nasa isip kita bawat minuto. Lee Jingchuan, magsabi ka ng totoo. Iniibig mo na ba ako? Anong biro ito? At saka, ito rin ay aking desisyon. Anong kinalaman mo dito? Huwag kang mag-alala, Ina Shen. Hindi kita pipilitin. Hindi mapipilit ang damdamin. Matapos ang lahat ng sinabi, hindi ba tumiibig ka na sa akin? Kung umiibig ka na sa akin, bakit hindi mo sabihin? Anong sinasabi mo? Kung ipinahayag ko man, magugustuhan mo ba ako? Paano kung ganoon na? Ano? Lee Jingchuan, nagsama tayo dahil sa kontrata noon. Kung kontrata lang pala, dapat may katapusan. Ngunit kung sakali, manligaw ka ulit sa akin at tayo'y magkasama, iyon ang tunay na pag-ibig. Hindi na tayo maghihiwalay pa. Manligaw ulit sa'yo. Anong masasabi mo? Subukan natin. May pag-asa pa ba ako? Siguro marahil baka. Pwedeng bigyan kita ng sansa. Sixy, gusto mo bang maging kasama ko? Ibibigay ko sa'yo ang lahat kong pera. At sa hinaharap, tutulungan kitang kumita ng mas marami. Napakaraming pera. Sinisumpa ko habang buhay. Hindi mo mauubos ang pera mo. Hindi ba sa tingin, pera lang ang gusto ko? Alam mo naman noon, pera ang dahilan mo sa pagiging tayo. Noon kasi nagkukulang ako sa pondo sa pagde-develop. Ngayong matagumpay na ito, maraming gustong mag-invest. Hindi na ako nangangailangan ng pera. Ano ang gusto mo ngayon? Ang gusto ko ngayon, ikaw. Ako? Kasi napansin ko, ikaw ay isang mabuting lalaki. Natatakot ako na wala nang katulad mo. Kaya kung pwede, tiisin na lang natin ang isa't isa. Akala ko hindi na kita makikita pa, Sixy. Tama na yan. Bakit hindi ka agad nagtapat? Akala ko ayaw mo sa akin. Ako, hindi kita gusto. Ha? Mahal kita. Sa tingin nyo maibabalik pa ni Jingchuan 666? Naisend ko na ang video kay ate, pero di pa siya nagre-reply. Ang apo kong babae, siksiksi lang ang papayag ako. Bukod kay siksiksi, walang babaeng demonyong makakapasok dito. Inay, hindi mo ba kilala si Jingchuan? Matigas na ang ulo niya mula pagkabata.
Kung hindi niya maibalik si Shishi, mas gugustuhin niyang manatiling binata kaysa magpakasal sa iba. Mananatiling binata, edi mawawalan ng tagapagmana ang angkan natin. Ano? Mawawala ng lahi. Siksi. Kuya, ano ba tong nangyayari? Tapos na ang kasunduan namin ni Siksi. Pero, magkakasama pa rin kami. Dahil, ako at Siksi, tunay na nagmamahalan. Aray. Siksi anak. Mabuting apo ko. Sa wakas nakauwi ka. Lola. Pasensya na ho. Nag-abala pa kayo sa edad niyo. Shishi. Swerte ni Jingchuan sa pagpapakasal sa'yo. Tama, kami ang nagkapalat sa'yo. Huwag ninyo pong ganyanin. Nahihiya na ako. Ate, nagsisisi ako sa nakaraan. Magpapakabayad ulo ako sa'yo. Shan. Hindi kita sinisisi kailanman. Tama na. May gagawin pa kami ni Siksi. Una na muna kami. Sige. Ay naku. Tingnan nyo ang bagong kasal. Para silang nagbalik biyayaan. Bakit mo inilock ang pinto? Siksi, na-miss na kita. Ako rin. Nanay, tatay, napanood nyo na ba ang balita? Itong si Shen Nangsi, ang sikat na Night Divine Doctor, pala. Ano, paano siya naging Night Divine Doctor? Nagkakamali kayo? Probinsya na lang siyang walang pinag-aralan. Imposibleng magaling siya. Tingnan nyo. Galing ito sa pangunahing media outlet. Hindi ito peke. Hala, hindi ko inakala na ang anak ko ay ganun pala kagaling. Tunay ngang lahi ko siya. Anak mo. Matagal na niyang tinanggi ang relasyon nyo, anak. Paano niya ako sasabihan? Mas makapalang dugo kaysa tubig. Tutu, meron tayong mga nakaraan na hindi maganda. Hindi niya ako itatakwil. Tara. Tatawagan ko na siya ngayon. Hello. Ang tinatawagan ay busy ngayon. Putang inang to, binalock niya numero ko. Bakit ang swerte ni Shen Nangsi? Nakapang-asawa ng mayaman, doktor pa. Bakit ako hindi pinagpala? Lahi ko yan. Mas mababa ka kay Shen Nancy dahil sa nanay mo. Di hamak na mas magaling ang ex ko. Shen Junjun. Anong ibig mong sabihin? Hanggang ngayon ba, ex mong patay na? Ako ang una mong minahal. Pinakasalan mo lang siya dahil sa pera. Nangako kang ako lang, ang mamahalin mo. Kasalanan mo kasi to, mahina anak mo. Ikaw. Nay, anong nangyari sa'yo? Nay, tumawag ng ambulansya. Bilis. Tumawag, Nay. Siksi, kumain ka pa. Tingnan mo, pumayat ka na. Saan ako pumayat? Huwag mo na akong bigyan. Hindi na ako makakakain. Manang, nag-aalala lang si kuya sa'yo. Nagda-diet ako ngayon. Pamayat na ako ng ilang kilo. Pinagsasabihan pa ako ni kuya. Li Shanshan. Ako pa sinisisi mo. Tignan mo naman sarili mo. Edad mo na ito, wala ka pa ring boyfriend. Hindi ka pa rin, sa bahay ka lang nakatambay. Hindi ikaw nga kakasal lang. Bakit ako pinipilit? Ako nakapag-asawa na. Tama si kuya mo. Maghanap ka na ng boyfriend. Lola, bakit naman po kayo? Nangungulit na rin. Manang, tulungan mo naman ako. Bata pa si Shanshan, huwag mabilisan. Ginang, may bisita sa labas na si Shani, kapatid daw ng misis. Hinahanap ka niya. Shani, bakit siya nandito? Hindi ba yan ang kapatid mo? Palagi siyang nang chismis sa labas. Nakapalagay pa siyang pumunta rito. Huwag na kayong makialam. Ako na ang bahala. Kain muna kayo. Ek, narito ka na, sumama ka sa akin. Shani, anong plano mo ngayon? Saan mo ako dadalhin? Wala akong masamang balak si nanay. May cancer siya. Doktor ka naman 'di ba? Tulungan mo siya agad. May cancer ang nanay mo. Kahit may cancer siya. Bakit ko siya tutulungan? Shen Nangsi, nakikiusap ako. Alam mo ang pakiramdam ng mawala ng ina. Ayokong mawala pa siya. Ang ina ko ay pinatay. Hinahamon mo pa ang aking ina? Hindi. Kung may sisisihin ka, itanong mo sa tatay. Lahat ng ito ay kasalanan niya. Siya ang nandaya sa ina mo. Napakasawing palad ng ina ko. Nakikiusap ako. Iligtas mo na siya. Dinaya ni Shen Jianjun ang ina ko. Mga usaping pang mga nakatatanda. Hindi ko rin alam ng buo. Kung gusto mong malaman, tanungin mo ang ina ko. Nasaan na ngayon ang ina mo? Nasa ospital na siya ngayon. Sasamahan ko kayo. Huwag na. Ipadala mo ang address. Ako na ang bahala sa kanya. Eto na nga. Saan mo ba tayo dadalhin? Hindi na ako muling malilinla. Mamamatay na talaga ang ina ko. Hindi na ako mangluloko pa. Ipapadala ko na ang address. Hindi ko inakala. Agad dumating ang kaparusahan. Shen Nangsi, ayaw kong mamatay. Tulong. Sagipin ninyo ako. Ililigtas kita. Noong namatay ang ina ko, bakit walang tumulong sa kanya? Alam ko. Galit ka sa akin dahil pinalitan ko ang ina mo.
Ngunit hindi totoo iyon. Magkakilala na kami ni Junjun. Una akong nagkarelasyon sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo, ang ina ko ang masama? Hindi. Hindi ko iyon ang ibig sabihin. Ang ibig kong sabihin. Nadaya tayong dalawa ng ina mo. Nagkarelasyon silang palihim. Nang ikasal sila. Buntis na ako sa kanya. Sa mismong kasal nila. Ang sanggol. Na ipagkalagay niya sa galit. Dapat siya ang puntahan. Bakit ang ina ko ang nagdusa? Hinanap ko siya para pagbayarin. Kung hindi, paano nalaman ng nanay mo na naloko siya? Pero nung panahong iyon, buntis na siya sa'yo. Para mabigyan ka ng kumpletong pamilya, pinili niyang patawarin siya. Si Shen Junjun ay ginamit lang ang pera ng nanay mo. Pinapaalis ako. Bakit kayo muling nagkabalikan? Ang nanay mo. Sa salita lang siya nagpatawad, pero mula noon, hindi na niya hinayaang mahawakan siya, at laging malungkot. Nawalan ng interes si Shen Junjun. Lumapit sa akin para magpaligaw. Dahil sa mahabang taong pagsasamahan, bumalik ako sa kanya. Kawalang hiyaan ninyo. Ang nanay ko'y mabuting tao. Bakit mo siya ginulo? Shen Nangsi. Pwede akong humingi ng tawad. Totoo, hindi. Kahit anong utos mo, lumuluhod ako sa'yo para tulungan mo ako. Bata pa, ayokong mamatay. Nakikiusap ako. Wala nang lunas yung sakit mo. Terminal stage na. Di ba't ikaw si Night Divine Doctor? Sagipin mo ako. Sagipin mo ako. May paraan ka talaga. Bahala ka na sa buhay mo. Sixi. Tama na. Ayos lang. Sixi. Ano man ang desisyon mo, susuportahan kita lagi. Ayokong iligtas siya, pero salungat ito sa pangako kong magdoktor. Ang tanga-tanga mo. Hospital ang nag-announce nito. Walang magagalit sa'yo. Simula nang ilabas ang device ni Night Divine Doctor. Unang cancer surgery nito, di sigurado ang tagumpay. Kapag nagtagumpay, mabibigyan ng pag-asa ang mga may cancer. Nga. Kumusta si Ifie? Matagumpay ba ang operasyon? Ang device na ginawa mo, epektibo ba talaga laban sa cancer? Matagumpay ang operasyon. Pinatunayan ko sa katotohanan, ang pananaliksik ng team namin ay magiging pag-asa ng maraming pasyente. Nagtagumpay tayo. Mabuti naman, nailigtas ang nanay ko. Hindi na ako magiging ulila. Jing Chuan, samahan mo ako sa isang lugar. Saan mo gustong pumunta? Sa Shen family. Tara na. Shen Nancy, ano ba itong ginagawa mo? Ako ang tatay mo, pangahas kang magtrato sa akin ng ganito. Hindi karapat-dapat na maging tatay ang isang tulad mong manlulok. Ang bahay na ito ay kay nanay. Mula ngayon, hindi ka na makakapasok dito. Ilang taon na akong nakatira dito. Akin ang bahay na ito. Bakit mo ito agawin? Dahil isa kang masamang tao. Ito ang divorce agreement ni nanay at mula nang magkasakit si nanay. Natakot kang maging pabigat siya kahit piso ayaw mong ilabas para sa kanya. Ang tulad mong masamang tao, maghanda kang mamatay ng mag-isa. Hindi totoo ito. Ayan ang karma ng masama. Wakas na ang lahat. Tapos na ang lahat. Sisi. Buntis ka na. Paano ka gagawa ng mapanganib na bagay? Kukuha lang ako ng florera. Anong panganib dun? Araw-araw nasa bahay lang ako. Naboboard na talaga ako. Hindi pwede. Malapit ka ng manganak. Pwede kang manganak kahit kailan. Kailangan mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Pagkapanganak sabi, sasamahan kita. Maglibot sa mundo. Tiisin mo muna. Di ba't may business trip ka? Bakit ka umuwi? Ayokong malampasan ang pagsilang ng baby. Kaya nagdesisyon ako bago ipanganak ang baby. Dito na ako sa bahay. Kasama mo. Hindi aalis. Pakinggan natin ang baby. Masungit itong batang ito. Laging sumisipa. Malikot ka pala. Huwag kang malikot ha. Huwag mo nang sipain si mama. Kung masaktan mo si mama, pagkapanganak sa'yo, pagbubuntungan kita. Sinipa na naman niya ako. Okay ka lang. Hindi eh. Parang manganganak na ako. Dahan-dahan. Punta tayo sa ospital. Doktorita, ano ba talaga ang sakit ko? May lunas pa ba? Maliit lang to. Uminom nito sa loob ng 3 araw. Gagaling ka na. Sunod. Miyaw miyaw. Nanay, tatay, bakit ngayon lang kayo dumating? Nagsesekreto na naman ba kayo? Nag-date nang walang ako. Miyaw miyaw. Nagpunta kami ni mama sa ospital. Nandito naman ang klinika natin. Bakit kayo pumunta sa ospital? Doon sa maternity hospital. Miyaw miyaw. Magkakaroon ka na ng kapatid na lalaki o babae. Yehey, may kalaro na ako.